Ang kasal namin ni Trina ay isa lamang kasunduan sa papel. Pero nang banggitin ko ang diborsyo, bigla siyang nagwala. Hindi lang niya kinumpiska ang mga gamit ko, nagpatawag pa siya ng karpintero para ipako ang pintuan ng kwarto ko sa hating gabi. Kahit bumalik na ang first love niya mula ibang bansa, ayaw pa rin niya akong pakawalan. Lahat ng ito ay dahil ilang taon na ang nakalipas, na aksidente ako nang subukan kong sagipin ang first love niya. Nagpakasal kami dahil sa kontrata, at inalagaan ko siya sa loob ng 3 taon. Noong una, akala niya isa akong tagahanga niya, pero kalaunan niya lang nalaman na isa pala siyang panakipbutas. Nang gusto ko nang umalis, biglang nagpakita ng kahinaan ang spoiled brat na si Trina. Honey, hindi kita kayang mawala. Pakiusap, bumalik ka sa akin. 6:00 ng gabi, luto na ang hapunan na may 6 na ulam at isang sabaw, ayon sa panlasa ni Trina de Villa. 7:00, hinanda ko ang tubig sa banyo at naglagay ng mga rosas at essential oil na gusto niya sa tabi nito. 8:00, inilagay ko ang sinelas niya sa may pintuan. 9:00, nang itulak ni Trina ang pintuan, dali-dali kong kinuha ang niya, inilagay ang tsinelas sa harap niya, at isinabit ang sa kabinet. Pagkatapos, tinanong ko siya kung gusto niyang maligo muna o kumain. Habang nakatingin sa cellphone niya, sumagot siya ng walang gana, maligo muna. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas si Trina mula sa banyo na nakasuot ni, habang nagpupunas ng buhok. Dali-dali kong inabot ang niya. Habang nagbibihis siya, pumunta ako sa kusina para painitin ang hapunan at ihain ito. Sanay na si Trina sa ganitong pag-aalaga ko. Mukhang maganda ang mood niya ngayon at panay ang tingin niya sa cellphone na para bang may kachat. Habang naglalagay ako ng mga plato at kubyertos, nahagip ng mata ko ang cellphone niya. Sa itaas ng screen, nakita ko ang 2 salita, first love. Tahimik akong tumalikod at bumalik sa kusina. Bigla, tumunog ang cellphone ko sa bulsa ko. Ang pangalan ni Manang Ising ang nakalagay sa screen. Pagkasagot ko, tumunog ang boses niya. June, sigurado ka na bang gusto mong hiwalayan si Trina? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan sumisiklab ang isang baukwet ng mga firework. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ako, Manang, alam ninyo naman na magkasama lang kami dahil sa kontrata. Tapos na ang kontrata at saka diborsyado na si Rico at bumalik na ng bansa. Masaya na siya at hindi na niya ako kailangan. Sa kabilang linya, bumuntong hininga si Manang Ising na maihalong panghihinayang. Sa mga nakalipas na taon, marami kang tiniis. Alam ko ang lahat. Akala ko, ang lahat ng ginawa mo ay magpapatibok ng puso niya. Hayaan na. Bumalik na rin si Rico, kaya hindi ko na siya kailangang alalahanin pa. 5 taon na ang nakalipas, tinalikuran mo ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa dahil kay Trina. Kung gusto mo pa ring umalis, matutulungan kitang ayusin ito. Tumingin ako sa bulaklak ng Queen of the Night na namumukadkad. Sandali akong natigilan. Sa loob ng 5 taon, dahil kay Trina, huminto ang buhay ko ng napakatagal. Panahon na para magpatuloy. Tumango ako. Sige po, Manang. Pakiusap, ayusin ninyo ito para sa akin. Gusto ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Nang ibaba ko ang tawag, humupa na rin ang fireworks sa labas ng bintana, tulad ng 5 taong kasal namin na malapit nang matapos. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya. Dahil sa tulong ng pamilya de Villa, nakapagpatuloy ako sa pag-aaral at nakuha ko ang nag-iisang scholarship para sa palitan ng estudyante sa paaralan. Kaya, bago ako umalis, pumunta ako sa bahay ng mga de Villa para magpasalamat. Bagamat hindi lang ako ang tinulungan nila, ako ang unang nagpakita ng pasasalamat. Dahil dito, masinuri ako ni Manang Ising na balak na sana akong paalisin sa pamamagitan ng ilang formal na salita. Pagkatapos niyang marinig ang plano ko, tahimik siya sandali bago nagsalita, kung gusto mo talagang magpasalamat, tulungan mo ako sa isang bagay. Mula kay Manang Ising, nalaman ko ang kwento ni Trina de Villa at Rico Ilustre. Si Trina de Villa ay paboritong anak ng langit, at si Rico Ilustre ay mahal na anak ng lupa. Parehong ipinanganak sa mga pamilyang may kapangyarihan, magkababata sila at lumaki ng magkasama. Malinaw sa lahat na gusto ni Trina de Villa si Rico Ilustre. Ngunit gusto ni Rico Ilustre ang isang simple at pangmatagalang pag-ibig. Sa huli, nang pareho silang magtapos ng kolehiyo, naramdaman ni Trina de Villa na dumating na ang oras para umamin,
Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng kasintahan si Rico Ilustre at umalis ng bansa kasama siya. Hindi makapaniwala, nagmadaling humabol si Trina de Villa sa kanya sa airport. Ngunit sa kasamaang palad, naaksidente siya sa daan. Nang magising siya pagkatapos ng operasyon, mabilis na nagpakasal si Rico Ilustre sa taong iyon sa ibang bansa. Simula noon, palaging nagkulong si Trina de Villa sa kanyang silid. Ang isang marangyang dalaga ay bumagsak sa ganitong paraan. Sa tamang panahon, lumapit ako, at nagpasya si Manang Ising na hilingin sa akin na tulungan ang kanyang anak na babae na makalimutan ang relasyon na ito. Para makapagpasalamat, tinalikuran ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa at pumirma ng isang 5 taong kontrata kay Manang Ising. Sa isang party, sinadya kong makipagkita kay Trina de Villa, nagpanggap na may gusto sa kanya, at nagsimulang manligaw ng baliw. Simula noon, alam ng lahat sa mataas na lipunan na may isang lalaking baliw na baliw kay Trina de Villa. Unti-unting nasanay si Trina de Villa sa pag-aalaga ko, ngunit hindi pa rin siya humakbang pasulong hanggang isang gabi. Nakipagpustahan siya at ang kanyang mga malalapit na kaibigan sa isang cruise ship na kung sino ang makakakuha ng singsing na ibinato nila sa dagat ay makakatanggap ng lupa sa hilaga ng lungsod. Alam ko na maraming gabi siyang hindi nakatulog dahil gustong-gusto niyang makuha ang lupaing iyon. Nang natakot at umatras ang lahat dahil sa malalaking alon, hindi ako nag-atubiling tumalon sa dagat. Iyon ang unang pagkakataon na sinubukan ni Trina de Villa ang puso ko. Niyakap niya ako nang mahigpit nang hilahin ako, at ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, magpakasal tayo. Susubukan kitang mahalin. Ngunit kalaunan ko lang nalaman na sa gabing iyon, pumayag siyang magpakasal sa akin dahil nag-post si Rico Ilustre ng isang larawan na nakayakap at humahalik sa kanyang asawa sa ilalim ng Northern Lights sa social media. Gayunpaman, para makumpleto ang kontrata at alisin si Rico Ilustre sa kanyang puso, sinubukan ko pa rin ang lahat para tratuhin ng mabuti si Trina de Villa. Nang malaman ko na ang kanyang pinakamaliit na pangarap ay ang makakita ng mga bulalakaw, ngunit ang kanyang mga magulang ay palaging abala at hindi siya dinala, ginugol ko ang kalahating taon sa paghahanap ng pinakamagandang taluktok ng bundok para sa pagmamasid ng mga bulalakaw. Ngunit sa gabing iyon, naghintay ako buong gabi, ngunit hindi pa rin dumating si Trina de Villa. Kalaunan ko lang nalaman na naghanap siya kay Rico Ilustre. Sa oras na iyon, nagsimula ng magkaproblema ang kasal ni Rico Ilustre. Mula ng araw na iyon, pumupunta siya sa ibang bansa 1 beses bawat linggo. Sa bawat oras na iyon, naghanda siya ng iba't ibang mga bago at kagiliw-giliw na mga regalo para ipadala sa bahay ni Rico Ilustre. Sinusubukang pasayahin siya ng hindi ko alam. Bumalik si Rico Ilustre sa bansa para makita siya kaagad. Nagmamaneho siya ng mabilis at naaksidente. Nagpuyat ako ng 3 araw at 3 gabi para alagaan siya, ngunit nang wala siyang malay, tinawag niya ang pangalan ni Rico Ilustre ng 999 beses. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ko na hindi ko kailanman matatapos ang misyon na ibinigay sa akin ni Manang Ising. Sa kabutihang palad, matatapos ang kontrata sa Hulyo. Diborsyado na rin si Rico Ilustre at bumalik na ng bansa. Sa wakas ay naghintay si Trina de Villa para sa taong mahal niya, at oras na rin para umalis ako. Simula ngayon, pareho kaming makakapagsimula ng mga bagong buhay. Dahil matagal na akong hindi nakalabas, tumayo si Trina de Villa at pumunta sa kusina para hanapin ako, para lang makita akong nakatayo doon, nakatitig sa cellphone ko. Bumalik ako sa aking senses at kalmadong sumagot, wala. Sa magaan na paghinga ni Trina de Villa sa tabi ko, nakahiga ako sa kama na nakadilat ang mga mata at nakatingin sa kisam magdamag. Kinabukasan, nang makita ko ang western style na almusal sa harap ko, hindi maiwasan ni Trina de Villa na sumimangot. Alam mong ayaw kong kumain ng western food, bakit mo ginawa ang mga ito ngayon? Isinaksak ko ang tinidor sa stick at isinubo ito, dahan-dahang umunguya. Ito lang ang natira sa refrigerator. Sa katunayan, hindi iyon ang kaso. Ito ay dahil naghahanda ako para sa pag-aaral sa ibang bansa, kaya gusto kong maging pamilyar muna sa lasa doon. Sa kabutihang palad, hindi niya gaanong pinansin. Inilagay niya ang cellphone niya sa mesa, ngunit patuloy pa rin ang kanyang mga mata sa pagtingin doon na para bang naghihintay ng mensahe mula sa isang tao. Hindi ko na kailangang tanungin kung sino ang hinihintay niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya itong kinuha. Mukhang may ipinadala si Rico Ilustre na nagpasaya sa kanya.
Ang kanyang mga labi na malamig ay bahagyang tumaas din ngayon. Tahimik ko siyang tiningnan sandali, pagkatapos ay kinuha ko ang kasunduan sa diborsyo na inihanda ko na. Simula nang pumirma ako sa kontratang iyon, naghanda na ako para sa sandaling ito. Ngayon, sa wakas ay napalaya na ako. Trina, magdiborsyo na tayo. Kalmado akong nagsalita, ang tono ko ay kasing kinis ng panahon ngayon. Abala si Trina de Villa sa pagte-text kay Rico Ilustre, hindi man lang nakinig ng mabuti sa sinabi ko. Tumango na lang siya. Hindi ako nagulat dahil sa loob ng 5 taon, palagi niya akong tinatrato ng ganito. Sa pagitan ng paglalakad at paglipad. Ngayon na bumalik na si Rico Ilustre, binawi niya ang kahit kaunting atensyon na ibinigay niya sa akin. Binuksan ko ang huling pahina ng kasunduan at inabot ang parehong panulat at papel sa kanya, itinuro ang lugar para sa lagda. Pirmahan mo ito. Abala pa rin siya sa pagte-text, hindi man lang tumingin. Isang kamay na humahawak sa panulat at itinuturo ang lugar na itinuturo ko, ang kabilang kamay ay patuloy na nagtatype sa cellphone. Inilayo ko ang kasunduan at nagpatuloy, Trina, pagkatapos ng 1 buwan ng pagsasaalang-alang, aalis na ako. Muling sumagot si Trina de Villa, pagkatapos ay ibinaba ang kutsilyo at tinidor at tumayo, balak na umalis. Nang makita ko ang kanyang likuran, hindi ko mapigilang tawagin siya. Trina, alam mo ba kung ano ang sinasabi ko? Huminto siya, sumimangot sa akin, hindi nakakaunawa. Hindi ba tungkol sa pagpapadala ng mga gamit sa orphanage? Tungkol din doon ang kontratang ipinapirma mo sa akin, hindi ba? May mali ba? Umiti ako ng mapait sa aking puso. Ipinapirma ko sa kanya ang kontrata tungkol sa mga gamit para sa kawanggawa noong nakaraang buwan. Tunay nga, hindi niya ako pinapansin at hindi ako nakinig ng mabuti sa aking sinabi. Pero hindi bale na rin. Ganoon na nga lang, Trina. Sa hinaharap, mabuhay ka ng mabuti kasama si Rico. Umiti ako. Walang anuman. Sa hapon na iyon, nagmaneho ako sa likod ng truck na nagdadala ng mga gamit sa orphanage. Pagkatapos kong gawin ang lahat, pumunta ako sa opisina ng direktor para magpaalam. Aalis na ako para mag-aral sa ibang bansa. Nang marinig ito, labis na ikinatuwa ng direktor para sa akin. Ako noon ay isang natatanging estudyante ng departamento ng sining. Noong tinalikuran ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa noong taong iyon, ikinalungkot ko rin ito ng mahabang panahon. Jayang Jun, napakagandang balita. Hinawakan ng direktor ng mahigpit ang kamay ko at mumiti ng maliwanag. Pero naalala niya ang isang bagay. Ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Pero kung aalis ka para mag-aral sa ibang bansa, hindi ba't kailangan mong lumayo kay Trina? Napakahirap ng pagmamahal. Tiningnan ko ang mga batang naglalaro sa malayo at umiling. Hindi ako lalayo. Diborsyado na kami. Natigilan ng direktor pagkatapos ay bumuntong hininga. Tunay nga, hindi ako nagkamali. Hindi magtatagal ang kasal ninyong dalawa. Kung mahal ka talaga niya, paano mangyayari na sa loob ng maraming taon, hindi siya bumisita sa iyo ni minsan? Mabuti na rin ang diborsyo. Umiti ako at niyakap ang direktor. Napakagandang balita ng diborsyo. Pagbalik mula sa orphanage, dumiretso ako sa itaas, pumasok sa dressing room, at nagsimulang mag-impact ng mga gamit ko. Sa sandaling ito ko lang napagtanto na nakakaawa ang dami ng mga damit ko. Mayroon lang ilang set na ibinigay ni Manang Ising nang ikasal ako. Hindi man lang naisip ni Trina de Villa, ang taong pinakasalan ko sa loob ng 5 taon, na bilhan ako kahit isang set ng damit. Pagkatapos kong tapusin ang paglalagay ng mga damit, kinuha ko ang lahat ng mga regalo na ibinigay ko kay Trina de Villa sa mga nakalipas na taon at ibinenta sa junk shop. Sa mga nakalipas na taon, para mapalugod siya, naghanda ako ng maraming regalo sa kaarawan na may buong puso. Pero hindi kailanman nakita ang mga ito kahit isang beses. Lahat ng mga ito ay itinapon sa isang tabi, natatakpan ng makapal na alikabok. Nang makita kong umaalis ang sasakyan ng junk shop, pupunta na sana ako pabalik sa villa nang marinig ko ang tunog ng busina ng kotse sa likuran ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang may batch na nakaparada sa harap ko. Isang babae na nakasuot ng pulang damit ang bumaba mula sa kotse. Ito ang kapatid na babae ng asawa ko, si Trisha de Villa. Tiningnan ni Trisha ang kotse ng junk shop na umaalis at mumiwi ng may paghamak,
Pagkatapos ay nilibot ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Tunay ngang probinsyano. Kahit ang mga karton ay ibinebenta. Hindi ko siya pinansin at tumalikod, balak na umalis. Ang panunuya sa mukha ni Trisha ay biglang nawala. Lumapit siya, balak akong hawakan. Jayang Jun, simula nang pumasok ka sa pamilya de Villa, palagi kang yumuyuko at nanunuyo sa amin. Hindi namin kailanman nagawang magpakita ng malamig na ugali. Bakit mo ako tinatrato ng ganito ngayon? Bingi ka ba? Kinakausap kita pero hindi ka nakikinig sa akin. Lumingon ako at tinabig ang kamay niya. Ang mga mata ko ay sumilay ng inis. Labis akong kinamumuhian ni Trisha, na naniniwalang hindi ako karapat-dapat na pumasok sa pamilya de Villa sa aking pagkatao. Kaya, sa loob ng 5 taon pagkatapos kong magpakasal, palagi siyang naghahanap ng mga paraan para pahirapan ako. Kung minsan ay itinatapon ang almusal na ginawa ko, kung minsan ay tinatapakan ang mga damit na nilabhan ko. Ngayon, malapit na akong mapalaya. Ayoko nang yumuko sa harap niya. Balak pa sanang magwala ni Trisha, pero naalala niya ang isang nakakatuwang bagay. Tiningnan niya ako at ngumiti ng may paghamak. Kung ibebenta mo pa ang ilang karton, mabuti na rin. Hindi mo pa alam, hindi ba? Bumalik na ang first love ng ate ko. Ang daga na sumakop sa pugad ng ibon ay kailangan na ring umalis. Pagkatapos magsalita, isang lalaki na nakasuot ng puting polo ang bumaba mula sa likuran niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Rico Ilustre. Napakagwapo niya. Ang nagwawasak na kasal sa loob ng 5 taon ay tila hindi nag-iwan ng kahit katiting na baka sa kanya. Hindi nakapagtataka na naaalala pa rin siya ni Trina de Villa sa loob ng maraming taon. Lumapit si Rico Ilustre at bahagyang hinila ang kamay ni Trisha. Trisha, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Jayang Jun ang bayaw mo. Anong bayaw? Sinabi ko na sa iyo sa kotse na palaging mahal ako ng ate ko sa mga nakalipas na taon. Hindi siya tumigil sa pag-alala sa iyo. Tuwing linggo ay pumupunta siya sa ibang bansa para hanapin ka. Binili ni ate ko ang lahat ng mga regalong iyon para sa iyo. Hindi mo pa ba napagtanto ang damdamin ng ate ko para sa iyo? Pagkatapos magsalita, lumingon si Trisha at inutusan ako. Anong ginagawa mo dyan? Dalhin mo ang mga gamit mo sa bahay. Pumayag na ang ate ko na tumira si Rico dito. Tiningnan ko ang mga gamit at hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako sa loob. Nagpagalit ito kay Trisha na nagpadyak. Sa huli, ang driver ang nagdala ng mga gamit sa loob. Balak na sanang magalit ni Trisha nang nagmadaling pumasok si Trina de Villa. Ang kanyang mga mata ay tumigil kay Rico Ilustre na nakaupo ng maayos sa sofa, pagkatapos ay bumuntong hininga. Lumingon siya para kausapin ako. Matagal nang walang nakatira sa bahay ni Rico, kaya kailangang ayusin ito. Kaya sa panahong ito, titira siya dito ng ilang araw. Sa tahimik na kapaligiran, tumayo si Rico Ilustre na nag-aalala. Trina, baka umalis na lang ako. Isa pa rin itong bahay ninyong dalawa. Parang hindi masaya si Jun. Agad na itinaas ni Trina de Villa ang kanyang kamay para pigilan siya. Hindi kailangang umalis kahit saan. Mapagbigay naman siya at hindi magagalit dahil sa maliliit na bagay. Tahimik kong tiningnan ang tagpong ito at sa huli ay nagsalita. Ang aking mga labi ay napunta sa isang ngiti. Tunay nga, hindi ako nagagalit dahil sa maliliit na bagay. Tumira ka dito, Rico. Hindi nagtagal, mapupunta na rin sa iyo ang bahay na ito. Tila natatakot na aalis si Rico Ilustre, agad na inutusan ni Trina de Villa ang katulong na dalhin ang mga gamit niya sa pinakamalaking guest room. Agad na tumingin sa akin si Trisha at sinabi, ano pa ang ginagawa mo dyan? Pumunta ka na at magluto ng hapunan. Hindi kumakain ng maanghang si Rico, kaya iluto mo ng medyo matabang. Bagamat may mga katulong sa bahay, ako pa rin ang nagluluto ng mag-isa dahil may mataas na hinihingi si Trina de Villa at mapili sa pagkain. Kahit ang pagkaing niluto ng chef ng Michelin ay ayaw niyang kainin. Tanging ang pagkaing niluto ko lang ang unwilling niya na kainin. Pero kahit gaano pa ako magsikap, kumakain lang si Trina de Villa ng kaunti. Paminsan-minsan, pumupunta rin si Trisha para kumain, pero palagi niyang pinupuna habang kumakain. Sa sandaling ito, dahan-dahan akong umiling at sinabi ang 4 na salita na nagpagulat sa lahat. Hindi ako marunong magluto. Nang marinig akong tumanggi, tinignan ako ni Trina de Villa.
Sa kanyang alaala, hindi pa ako nagrebelde sa pamilya de Villa. Ito ang unang pagkakataon na tumanggi ako. Balak na sana siyang magsalita nang magliwanag ang mga mata ni Rico Ilustre sa tabi niya. Kasalanan ko. Hindi dapat ako naririto. Isa pa rin akong tagalabas. Hindi dapat hayaang lutuan ako ni Jayang Jun. Pagkatapos magsalita, aakyat na sana siya para mag-impact ng mga gamit niya, pero pinigilan siya ni Trina de Villa. Wala itong kinalaman sa iyo. Pagkatapos ay tiningnan niya ako na may bahagyang panunumbat, hindi ba't sinabi mong hindi ka nagagalit? Anong ibig sabihin nito ngayon? Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Parehong may nakadikit na bandage ang aking hintuturo at singsing na daliri. Nasugatan ako. Hindi ako pwedeng humawak ng tubig sa panahong ito. Sa katunayan, ito ay sinadya ko. Sadyang wala akong mga sugat. Kontrata na lang ang tapos. Ayoko nang magsayang pa ng effort kay Trina de Villa, kaya sinadya kong maglagay ng band-aid sa kamay ko para may dahilan akong tumanggi sa pagluluto. Biglang naging tense ang kapaligiran. Dati, ako lang ang umaasikaso sa lahat ng gawaing bahay, kaya ang mga katulong sa mansyon ay umuuwi sa tamang oras. Ngayon, bukod sa akin, walang marunong magluto. Kahit tawagin ko pa ang mga katulong, huli na. Sumimangot si Trisha na hindi masaya at nagreklamo. Bakit hindi ka nagsabi agad na nasugatan ka? Sinadya mo bang gutumin kami? Balak pa sana niyang pagalitan ako, pero dali-dali siyang hinila ni Rico Ilustre sa tabi niya. Trisha, huwag kang ganyan. Tiningnan ni Rico Ilustre si Trina de Villa sa tabi niya. Baby, matagal na akong hindi nakakakain ng hotpot sa gate ng high school. Dati, pagkatapos ng night class, madalas tayong kumain doon. Sa 2 gabi na ito, kumain tayo ng hotpot. Sa suhestyon ni Rico Ilustre, syempre hindi tumanggi si Trina de Villa. Malumanay niyang sinabi, sige, dadalhin kita doon. Nang umalis ang grupo, isinama rin nila ako. Habang nagmamaneho, nakikipag-usap si Trina de Villa sa 2 tao sa likuran niya tungkol sa high school life nila. Tuwang-tuwa si Rico Ilustre habang nagsasalita at paminsan-minsan ay sumasali si Trisha. Pagdating sa nakakatawang bahagi, hindi mapigilan ng 3 tao na tumawa. Sa gitna ng usapan, biglang naalala ni Rico Ilustre ang isang bagay, ngumiti at tumingin sa akin sa upuan ng pasahero sa harapan. Jun, pasensya ka na. Hindi namin sinasadya na kalimutan ka. Ikaw kasi ay hindi nakasama sa mga alaala na iyon. Hindi lang sa mga alaalang iyon hindi ako nakasama, kundi pati na rin sa mga susunod na buhay nila. Sumagot ako at tahimik na pumikit. Bihira akong tinitingnan ni Trina de Villa, hindi ko alam kung bakit pakiramdam niya ay naging iba ako. Pagkaparada ng kotse, nagdahilan ako na pupunta muna ako sa banyo. Pinalamig ko ang aking mga kamay sa malamig na tubig at hinampas ang aking mukha. Tumingala ako at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang gwapong mukha ay hindi kayang itago ang pagod sa pagitan ng aking mga kilay. Pareho naming ikinasal sa loob ng 5 taon. Sa mga mata ni Rico Ilustre, puno ng sigla, habang sa akin naman ay halata ang pagod. Sikaping kaunti na lang, magiging malaya ka na, sabi ko sa aking sarili. Nang bumalik ako sa private room, nag-order na silang 3. Dapat clear soup ang broth. Si Rico hindi kumakain ng karne, kaya lagyan ng maraming gulay, maliban sa kinchay, bili ni Trina de Villa sa waiter habang tinitingnan ang menu. Kahit ilang taon na ang nakalipas, naaalala pa rin niya ang panlasa ni Rico Ilustre. Jun, may ayaw ka bang kainin? Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na tinanong niya ako tungkol sa aking panlasa. Naupo ako sa kabilang panig at kumuha ng tissue para punasan ang mga kubyerto sa harap ko. Ayoko ng seafood. Sa hotpot na ito, binigyang pansin lang ni Trina de Villa si Rico Ilustre. Hindi siya kumain at panay ang subo niya kay Rico Ilustre. Habang kumakain kami, nagkaroon ng argumento sa katabing mesa. Sa huli, lalo pa itong tumindi at nag-away sila. Nagsitayuan ang mga customer sa paligid at sinubukan silang awatin. Pero sa hindi inaasahan, biglang nagalit ang isa sa kanila. Bigla niyang itinaas ang kumukulong hotpot at ibinuhos ito sa kanyang kalaban. Agad na umiwas ang isa, pero dahil sa paglihis ng direksyon, ibinuhos ang hotpot sa mesa namin. Sa matinis na hiyaw, likas na yumuko si Trina de Villa at niyakap si Rico Ilustre upang protektahan siya.
Hindi ako nakaiwas at napatitig na lang ako sa kumukulong sabaw na ibinubuhos sa akin. Sa isang iglap, nabasa ang buong katawan ko. Agad na pumula ang aking mga braso at lumabas ang mga paltos. Ang pakiramdam ng pagsakit ay parang 10,000 maliliit na karayom na tumutusok sa buong katawan ko. Sobrang sakit na hindi ko kayang magsalita. John! Dali-daling binitawan ni Trina de Villa si Rico Ilustre at lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng takot sa kanyang mga mata. Masakit ba? Dadalhin kita sa ospital. Tumingala ako sa kanya. Ang sakit ay kumalat sa buong katawan ko. Kahit anong pilit ko, hindi ko kayang magsalita. Ay Diyos ko, Rico. Bakit ka nasugatan ng malala? Agad na ibinaling ni Tricia ang kanyang atensyon kay Rico Ilustre. Mas nagulat siya at dali-daling lumapit sa kanya. Nakita lang niyang may ilang patak ng mantika ng sabaw sa kanyang braso, na mukhang nakakatakot. Agad na binawi ni Rico Ilustre ang kanyang kamay at umiling. Okay lang ako. Parang mas malala ang sugat ni John, dalhin mo muna siya sa ospital. Paano naman yan? Bata ka palang sinusunod ang bawat gusto. Isang maliit na sugat lang, masakit na sa iyo buong araw. Anong ginagawa mo pa dyan? Dalhin mo na si Rico sa ospital. Nag-aalala na kinamot ni Tricia ang kanyang paa, hindi nakalimutang babalaan ang ibang tao. May problema ba kayo? Kung gusto ninyong mag-away, sa labas kayo mag-away. Nasugatan ninyo si Rico, hindi kayo patatawarin ng ate ko. Sa sandaling ito, hindi na kayang tiisin ni Rico Ilustre ang sakit at huminga siya ng malamig, pero pinilit pa rin niyang sabihin, okay lang ako. Trina, tingnan mo na lang si John, mas malala ang sugat niya. Ang kanyang ekspresyon ay halatang nagpahirap sa kanya. Hindi na ako pinansin ng kanyang kababata na basang-basa at nahihirapan at hinila si Rico Ilustre. Bago umalis, tila may bigla siyang naalala. Lumingon siya sa akin na maihalong paghingi ng tawad. Mula pagkabata, sensitibo na si Rico at takot sa sakit. Malapit na rin ang ospital dito. Sumakay ka na lang ng taxi papuntang ospital. Hanggang sa mawala na ang kanilang mga figura, saka lang ako bumalik sa aking katinuan. Habang sinisikap kong tiisin ang sakit, huminga ako ng malalim. Nakita niya akong nasugatan ng malala pero iniwan pa rin ako. Nilapitan ako ng waiter na may awa at humingi ng tawad habang tinutulungan akong gamutin ang mga sugat ko. Pagkatapos kong uminom ng pain reliever, ang sakit sa katawan ko ay sa wakas ay nabawasan. Hindi na ako nahihirapan ng husto para hindi makapagsalita. Humiram ako ng damit sa waiter at pagkatapos magpalit, nangangatog akong lumabas at sumakay ng taxi papuntang ospital. Habang pinipindot ni si Camilla ang mga paltos, sinabi niya sa akin na kailangan kong maglagay ng gamot araw-araw para hindi ako magkaroon ng peklat. Sobrang sakit na napapikit ako. Sa tabi ko, may 2 nurse na dumadaan habang itinutulak ang cart, nag-uusap. Sa tingin ko, tinatrato ng mabuti ni Ma'am Trina si Sir Rico. Sinunog lang siya ng ilang patak ng mantika ng sabaw, nagrenta na siya ng buong palapag. Tinawag pa niya ang lahat ng mga dermatologo para kumonsulta sa kanya. Napakaliit na sugat lang. Medyo malapit na rin itong gumaling. Sana'y magkaroon din ako ng taong mamahalin ako gaya nito. Huwag ka nang mangarap. Isang babae lang na ganito ang makikita mo sa loob ng 10,000 taon. 10,000 taon. Ngumiti ako at iniwan ang isang lalaking nasugatan ng malala para alagaan ang isa na may maliliit na sugat. Tunay nga, isang tao na makikita mo sa loob ng 10,000 taon. Hanggang sa matapos na gamutin ang lahat ng aking sugat, saka ako nagpasalamat sa doktor at tumayo para umalis. Pagkalabas ko lang ng ospital nang tumunog ang cellphone ko. Nang buksan ko ito, natuklasan kong isa palang admission notice mula sa universidad sa ibang bansa na pinag-applyan ko. Ipinaalala nila sa akin na kapag pumunta ako sa paaralan para mag-enroll, kailangan kong maghanda ng isang admission work. Pagkatapos ng 5 taon, muli akong humawak ng paintbrush. Pagkatapos kong bumili ng mga paintbrush at pintura, hindi na ako umuwi sa pamilya de Villa. Sa halip, pumunta ako sa Mount Lamang. Maganda ang tanawin sa Mount Lamang, ang lawa sa gitna ng mga bundok. Ang tubig ay kasing kinis ng salamin na sumasalamin sa mga bundok sa paligid nito. Ito ay parang isang natural na pagpipinta na nagpapakalma sa isang tao. Huminga ako ng malalim.
Ang pananabik sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang pakiramdam ng kalayaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa aking isipan, biglang lumabas ang isang inspirasyon. Ang paintbrush ay dumampi sa blankong papel. Sa isang iglap, isang magandang landscape painting ang dahan-dahang lumitaw sa papel. Walang ingay, walang smoke. Ang natira na lang ay ang huni ng mga ibon sa bundok at ang mahinang hihip ng hangin. Sa loob ng 3 araw, nawala ako sa magandang painting na ito. Hanggang sa bumaba ako ng bundok para ipasa ang painting sa paaralan, doon ko lang binuksan ang cellphone ko. Pagbukas ko, nagpakita ang napakaraming missed calls at messages na sumakop sa buong screen. Lahat ay mula kay Trina De Villa. Hindi pa ito nangyayari noon. Dati, ako lang ang tumatawag at nagte-text sa kanya. Hindi niya ako tinatawagan. Kahit ang missed calls, hindi siya tumatawag pabalik. Habang natigilan ako, tumawag si Trisha. Pagkasagot ko, tumunog na ang kanyang nakakairitang boses sa kabilang linya. June, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Alam mo bang nagalit na ang ate ko sa paghahanap sa iyo? Huwag mong isipin na sa paggawa nito ay makukuha mo ang atensyon ng ate ko. Huwag kang mangarap. Si Rico lang ang makakapangasawa sa pamilya De Villa. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Trisha ang tawag. Ako lang ang sumimangot. Tama ba ang narinig ko? Nagalit na si Trina De Villa sa paghahanap sa akin. Para saan? Balak kong tanungin si Trisha kung may mali ba, pero ipinakita ng 108 missed calls ang pagmamadali ni Trina De Villa sa paghahanap sa akin. Sa pagkalito, niyakap ko ang painting at bumalik sa bahay. Pagkababa ko sa kotse, lumabas na ang katulong sa mansyon para salubungin ako na may mukhang masaya na para bang nakalaya na siya sa isang sakuna. Ilan sa kanila ang malapit ng umiyak. Sir, sa wakas nakauwi ka na. Nitong mga nakaraang araw na wala ka, nagkagulo ang buong bahay. Kahit anong gawin namin, hindi masaya si Maam. Ilang araw na siyang nagagalit. Sa sandaling ito, naunawaan ko na ito ay dahil sa kakulangan ng aking pag-aalaga, kaya hindi siya sanay. Pero kailangan niyang masanay. Sa gayon din, malapit na akong umalis. Siya ay magpapatuloy sa kanyang buhay na wala ako. Inaliw ko ng bahagya ang katulong pagkatapos ay pumasok sa mansyon. Nakita ko lang na hindi rin nakabukas ang mga ilaw sa loob. Nakaupo ng mag-isa si Trina De Villa sa sofa. Nang marinig niya ang mga yabag, tumingala rin ang babae sa wakas. Tinitigan niya ako ng mahabang panahon, ang kanyang boses ay may bahagyang pagkainis. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Habang hinuhubad ko ang aking, dahan-dahan kong sinabi, umakyat sa bundok para maghanap ng inspirasyon sa pagpipinta. Sumimangot ang babae. Bakit bigla kang nagka-interes sa pagpipinta? Hindi biglaan. Ako ay noon pa man ay isang mahusay na estudyante ng Departamento ng Sining. Kung hindi dahil sa pagpapasalamat, nakapag-aral na sana ako sa ibang bansa at naging isang mahusay na pintor. Pero hindi ko sinabi ang mga ito kay Trina De Villa. Kinuha ko lang ang baso at uminom, ang aking tono ay napaka-indiferente. Gusto ko lang biglang magpinta. Nang marinig ito, sumimangot si Trina De Villa. Tungkol sa hotpot noong nakaraang araw, hindi ko sinasadya na iwanan ka. Si Rico kasi ay bata palang inaalagaan na kaya takot sa sakit. Kailangan lang niyang may konting sugat, magrereklamo na siya buong araw. Ako at siya ay lumaki ng magkasama, nakasanayan ko na lang siyang alagaan, kaya ko siya dinala sa ospital. Hindi naman ako pinigilan noon, bakit ka biglang umalis? Naayos na rin ang bahay ni Rico. Lumipat na rin siya. Sa susunod, huwag ka nang magalit ng ganoon dahil sa mga maliliit na bagay. Pagdating sa dulo, ang kanyang boses ay maihalong panunumbat. Hindi ko alam kung pinapagalitan niya ako dahil sa pag-alis ko o dahil sa hindi ako naging mapagbigay na dahilan para lumipat ng maaga ang taong mahal niya. Pero wala na akong pakialam. Sumagot ako at ipinagkibit balikat, pagkatapos ay inilapag ang baso at balak ng umakyat nang marinig ko ang boses ni Trina De Villa mula sa likuran ko. June, nagugutom ako. Ipagluto mo ako ng noodles. Muli kong itinaas ang aking kaliwang kamay na may band-aid. Nakalimutan mo na bang nasugatan din ang kamay ko? Bahagyang sumimangot si Trina De Villa, pero hindi ko pinansin ang kanyang reaksyon. Tumalikod ako at umakyat. Sa araw na iyon, pagkalabas ko ng silid,
isang mamahaling relo ang iniabot sa akin. Tumingala ako at tiningnan si Trina de Villa na nakatayo sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Tumikim si Trina de Villa. Tungkol sa hotpot noong nakaraang araw, abala ako sa pag-aalaga kay Rico kaya hindi kita nabigyang pansin. Ito ay para bumawi. Tiningnan ko ang mamahaling relo sa kahon. Ang aking mga mata ay sumilay ng pagkakomplikado. 5 taon na. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na binigyan niya ako ng regalo. Ngunit ito ay para bumawi. Para bumawi dahil sa abala siya sa pag-aalaga sa kanyang first love kaya napabayaan niya ako. Bigla kong naalala ang mga regalo sa kanyang silid, ang mga regalong inihanda ng mabuti para kay Rico Ilustre. Isang pakiramdam ng kapaitan ang umusbong sa aking puso, pero agad ko itong pinigilan. Ang mga regalong hindi ko pinangarap noon ay hindi ko na kailangan ngayon. Nang makita niyang hindi pa rin ako kumukuha, hindi na siya nag-isip ng malalim. Inisip lang niya na hindi ko gusto. Dahil abala ako sa mga bagay ni Rico, inutusan ko ang aking assistant na pumunta sa auction at piliin ang pinakamahal. Kung hindi mo gusto Hindi pa tapos magsalita si Trina de Villa nang tumunog na ang boses ni Trisha mula sa labas ng pintuan. Rico, sinabi ko na sa iyo na sobrang gusto ka ng ate ko, kaya hindi ka dapat umalis. Dahil umalis ka na, dapat kang dumalaw ng madalas? Habang nagsasalita, hinila niya si Rico Ilustre sa loob. Nang makita niya ang relo sa kamay ko, sumigaw siya ng may pananabik. Ay Diyos ko, kasasabi ko lang kay Rico na gustong-gusto ko ang relong ito. Hindi ko akalaing nakuha mo ito. Pagkatapos magsalita, tiningnan niya si Rico Ilustre na may paghanga sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, mukhang masaya si Rico Ilustre at tumingin kay Trina de Villa. Nakita ko ang pag-aatubili sa mga mata ni Trina de Villa. Hindi nag-iisip, kinuha ko ang relo mula sa kamay ko at iniabot kay Rico Ilustre. Para sa iyo, kaya tanggapin mo na. Isang pangungusap lang ang tumulong kay Trina de Villa na magpasya at lutasin ang kanyang pag-aatubili. Sa unang pagkakataon, hindi tumigil ang mga mata ni Trina de Villa kay Rico Ilustre. Hindi niya mapigilang tumingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, nang makita niya ang aking pagkabukas palad, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kaunti si Trina de Villa. Pakiramdam niya ay iba ako sa dati, pero hindi niya masabi kung saan ako iba. Pagkatapos ng 1 linggo, araw na ng katapusan ng pagsasaalang-alang sa diborsyo. Sa wakas, aalis na ako. Nagsimula akong mag-impake ng mga gamit ko. Habang nag-iimpake, inutusan ako ng assistant ni Trina de Villa na dalhin ako ng isang mamahaling gown at pumunta sa lumang mansyon para dumalo sa party. Nang makita ko ang gown, bigla akong natawa. Sa legal na paraan, tapos na ang aming kasal, pero hindi pa rin alam ni Trina de Villa. Balak ko sanang tumanggi, pero nang isipin ko ang pag-aalaga ni Manang Ising sa mga nakalipas na taon, at kailangan ko rin namang kunin ang ilang mga dokumento sa kanya, sa huli, sinuot ko pa rin ang gown at pumunta sa party. Sa masigla at eleganteng party, nakapaligid ang isang grupo ng mga kaibigan kay Rico Ilustre. Talagang mahal ka ni Ma'am Trina, Rico. Tama. Ang relong suot mo ay limited edition sa buong mundo. Kakabili lang nito sa auction. Sumisimbolo ito sa nag-iisang pagmamahal sa mundong ito. Nabalitaan ko na gumastos ang isang misteryosong bilyonaryo ng malaking pera para makuha ito. Hindi ko akalain na si Ma'am Trina pala. Pagkatapos ng ilang taon, naaalala pa rin siya ni Ma'am Trina. Naaalala ko noong nag-aaral pa kami, araw-araw kanyang sinusundo at hinahatid. Ang mga jelly at chocolates sa iyong table ay palihim na inilalagay ni Ma'am Trina doon. Naaalala ko pa noong nag-away kayo noon. Ilang araw kang hindi nakikipag-usap sa kanya. Para suyuin ka, nagtanong siya sa maraming tao at pumunta pa sa akin. Salamat. Hindi mo alam kung anong itsura niya noon. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi ka nakikipag-usap sa kanya ng ilang araw. Tila gusto niyang kitilin ang kanyang buhay. Rico, siguradong walang taong mas magmamahal sa iyo kay Ma'am Trina sa mundong ito. Nang malaman niyang bigla kang nagpakasal sa iba, nagkasakit siya. Pagkatapos, nang malaman niyang hindi ka masaya sa ibang bansa, bawat linggo ay lumipat siya doon para lihim kang tingnan, bumibili ng mga regalo para pasiyahin ka. Ngayon, diborsyado ka na. Sa tingin ko, hindi ka na gusto ni Ma'am Trina kay Jun. Tama.
Magsama na kayo. Sa malakas na sigawan, nakatayo ako sa sulok, tahimik na pinagmamasdan ang tagpong ito, nakikinig sa lahat na sumisigaw at nagkukwento kung gaano kamahal ng aking asawa ang ibang tao. John! Biglang tumunog ang isang boses mula sa likuran ko na nagpabalik sa akin mula sa aking mga iniisip. Lumingon ako at tiningnan ang taong lumapit. Balak ko sanang sabihin mama, pero naisip ko ang isang bagay, kaya binago ko ang aking paraan ng pakikipag-usap. Magandang gabi po, Ginang. Nang marinig ang paraan ng pakikipag-usap ko, bumuntong hininga si Manang Ising, pero walang sinabi. Inabutan niya ako ng lahat ng mga dokumentong kailangan ko para makapag-aral sa ibang bansa. June, handa na ang lahat para sa iyong pag-aaral. Maaga ang pasukan doon, kaya binili ko na rin ang tiket. May 3 oras pa bago ang flight. May kailangan ka pa bang tulong sa akin? Tiningnan ko ang mga dokumento sa aking kamay, pakiramdam ko ay inalis na ang isang pabigat. Nang isipin kong malapit na akong tanggapin ang kalayaan at isang bagong buhay, hindi ko mapigilang itago ang aking pinipigilan ang paghigop ko. Huminga ako ng malalim, kinokontrol ang aking sigla, inilagay ang mga dokumento sa aking bulsa, pagkatapos ay umiling at nagpasalamat kay Ginang sa pagtulong sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali, may naalala ako at nagpatuloy, may isa lang akong maliit na kahilingan. Kung malalaman ni Trina ang lahat sa hinaharap at magtanong tungkol sa aking kinaroroonan, kailangan mong sabihin na hindi mo ako kilala. Sana, hindi na kami magkita ni Trina sa buong buhay ko. Nagulat si Ginang at tiningnan ako. Hindi mo ba sinabi sa kanya na aalis ka na? Anong sasabihin ko? Na ang layunin ko noon ay lapitan siya, o na ang pagiging baliw ko sa kanya sa loob ng 5 taon ay hindi dahil sa pag-ibig kundi para magpasalamat. Dahil gusto kong sundin ang utos ninyo at tulungan siyang kalimutan si Rico at makaalis sa relasyong nabigo niya. Sasabihin ko rin ba na magdidiborsyo ako sa kanya, mag-aaral sa ibang bansa at hindi na babalik? Anong silbi kong sasabihin ko? Bumalik na ang first love niya. Kahit umalis ako, hindi na niya siguro ako papansinin. Umiti ako. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Gusto ko lang umalis sa lalong madaling panahon at ayokong gumawa pa ng gulo. Aalis ka. Biglang tumunog ang isang boses ng babae mula sa likuran. Pagkalingon naming dalawa, nasulyapan namin ang malalim na mga mata ni Trina de Villa. Bahagyang kinabahan ang puso ko. Balak kong magpaliwanag ng kahit ano, pero hindi ako sigurado kung narinig niya ang mga sinabi ko o kung gaano karami ang narinig niya. Sa kabutihang palad, dali-dali akong sinaklolohan ni Ginang. Walang anuman. Bakit ka na parito? Hindi na nagtanong si Trina de Villa. Tiningnan niya lang ang cake sa mesa. Mama, oras na para putulin mo ang cake. Hinimas ni Ginang ang kanyang noo at tumanggi. Medyo pagod na ako. Kayong dalawa na ang pumutol ng cake. Pagkatapos magsalita, hindi na niya sila tiningnan at hinayaan ang katulong na alalayan siya sa itaas. Pagkatapos ihatid si Ginang, itinuro ni Trina de Villa ang kamay ko at sinabing, tara na, pumutol na tayo ng cake. Pero umiling ako at itinaas ang nasugatang kamay ko. Hindi pwede, hindi pa gumagaling ang sugat ko. Hanapin mo si Rico. Sumilay ang pagtataka sa mga mata ng babae na para bang hindi niya maintindihan kung bakit ko sinabi iyon. Pakiramdam niya ay may isang bagay na nawala sa kontrol niya. Bakit ko siya hahanapin? Sa pagkakataong ito, siya naman ang hindi nakakaintindi. Hindi ba't madalas mo akong iwanan para hanapin si Rico? Sa loob ng 5 taon, hindi mo na mabilang kung ilang beses mo akong iniwan dahil kay Rico. Ngayon nakusang loob kitang binibigyan ng pagkakataon, nagmukha pa yatang hindi ka panipaniwala. Anong problema? Umiti ako. Magkaibigan naman kayo, kaya okay lang kahit pumutol lang kayo ng cake. Walang masama doon. Nang makita kong wala akong galit, bagamat pakiramdam pa rin ni Trina de Villa na may kakaiba, wala na siyang sinabi. Dumiretso siya kay Rico at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Namula ang mukha ni Rico, pero tumango pa rin siya at ikinabit ang braso ni Trina de Villa sa entablado. Magkahawak kamay silang pumutol ng cake sa malamyos na tunog ng piano. Ang larawan ng dalawa na malapit sa isa't isa ay parang hindi na cake ng kaarawan ang pinutol nila kundi cake ng kasal. Nang lumipas na ang kalahati ng party, ang ilang nakatatanda ay umuwi ng maaga dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan.
Ang mga natira ay mga kaibigan ni Trina de Villa mula pagkabata. Alam nila ang lahat ng nangyari sa pagitan ni Trina at Rico. Ngayon na nakikita nila ang dalawa, pumalakpak ang lahat. Ilan pa nga ang sumigaw na maghalikan na sila. Lalo pang namula ang mukha ni Rico at bahagyang namula ang tainga ni Trina de Villa. Hindi niya hinalikan si Rico, pero hindi rin niya pinigilan ang mga sumisigaw. Wala akong pakialam. Kinuha ko lang ang cellphone ko at tahimik na kinuwenta ang oras na kailangan kong umalis. Kung lilipad ang eroplano pagkatapos ng 3 oras, ibig sabihin ay kailangan ko nang umalis ngayon. Pero ang tahimik kong anyo ay naging lungkot sa mga mata ng lahat. Bigla, isang grupo ng mga dalaga at binatang mayayaman na pinangunahan ni Trisha, ang ngising lumapit sa akin. Nang tumingala ako, napalibutan na ako. Tiningnan ako ni Trisha na may ngiting makahulugan. June, ilang taon ka nang kasal sa ate ko? Sa huli, nakatayo ka pa rin dito ng nag-iisa, pinagmamasdan ang pagmamahala ng ate ko at ni Rico. Sinabi ko na sa iyo. Ang gusto ng ate ko ay si Rico. Kasama ka niya para pagalingin lang ang puso niya. Kung alam mo lang, sana'y umalis ka na noon pa, bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Nagmamadali akong mag-impake dahil ayokong makipagtalo sa mga taong ito, kaya tumalikod ako para umalis. Sa hindi inaasahan, lalo pang lumala ang grupo ng mga taong ito. Balak pa sanang maging swan ang pangit na sisiw na ito. Huwag kang mangarap. Kung hindi umalis ng bansa si Rico, sa iyong estado, sa tingin mo ba ay makaupo ka sa posisyon ng manugang ng pamilya de Villa? Bakit hindi mo alam ang halaga mo? Kung alam mo lang, kusang loob ka nang aalis sa pamilya de Villa. Habang nagsasalita, itinulak nila ako. Binge ka ba? Kinakausap ka namin, naririnig mo ba kami? Dahil tahimik ako, sa huli, hindi na nakatiis ang isa sa kanila na may mainit na ulo at biglang itinulak ako. Sa malakas na tunog, bumangga ako sa tor ng tiyampag sa likuran ko. Nadurog ang baso, ang puting likido ay nahalo sa pulang dugo, na mukhang nakakatakot. Agad na ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon sa akin. Sa entablado, nakita ito ni Trina de Villa at lumiit ang mga mata. Dali-dali niyang binitawan ang kamay ni Rico at mabilis na lumapit. Nang makita niya akong nakahiga sa lupa na puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Dali-dali niya akong tinulungan at sinabihan ang mga tao na tumawag ng pribadong doktor. Pagkatapos, tumingala siya at malamig na tumingin sa paligid. Sino ang gumawa nito? Natakot ang lahat at walang gustong magsalita. Nagdilim ang kanyang mukha at balak pa sanang magsalita nang biglang dumating ang bodyguard. Ma'am, nagrereklamo si Sir Rico ng sakit sa tiyan. Kailangan mong pumunta at tingnan siya. Hindi ako binitawan ni Trina de Villa. Bahagya lang siyang sumimangot. Malala ba? Mukhang nag-aalala ang bodyguard. Masyado pong nasasaktan si Sir Rico. Sa pagkakataong ito, si Trina de Villa naman ang nag-alinlangan. Tiningnan niya ako na may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mukha. June, ako. Naintindihan ko kung anong sasabihin niya. Sa maamong mukha, binuka ko ang aking bibig. Alam ko. Bata pa lang siya inaalagaan na kaya magrereklamo siya kapag may naramdaman siya. Sanay ka nang alagaan siya. Hindi ko inasahan na unahan ko siyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi pero walang lumabas. Tumayo ako at nagpatuloy, okay lang. Pumunta ka na at alagaan siya. Hahanapin ko na lang ang doktor para tingnan ako. Hindi ko alam kung bakit, nang makita niya ang aking kawalang interes, biglang nakaramdam ng takot ang kanyang puso. Maliwanag na dati pa naman akong mapagbigay, pero ngayon na nasugatan ako ng malala, napakalabis ko naman yatang maging mapagbigay. Sa puntong ito, hindi na niya ako kailangan pa. Mula kailan ako naging ganito? Mula kailan? Balak pa sanang magsalita si Trina de Villa nang biglang umalinggaw ang daing ni Rico Ilustre mula sa malayo. Sa huli, hindi na siya nag-alinlangan pa at tiningnan na lang ako na may paghingi ng tawad. June, babalikan kita sa susunod para tingnan ka, babawi ako. Pagkatapos magsalita, walang pag-aatubili niya akong iniwan at nagmamadaling umalis, nag-aalalang inaalalayan si Rico. Habang lumalayo siya, umiti ako ng mapait. Pero ang hitsura ko sa mga mata ni Trisha at ng iba pa ay lungkot. Akala ko pag ginawa mo yan, maaawa sa iyo ang ate ko. Sa huli, iniwan ka pa rin.
June, kung may natitira ka pang kahihiyan, kusang loob ka nang umalis sa pamilya de Villa. Hindi ko pinansin ang grupo ng mga taong ito. Humiram ako ng bakanting silid mula sa katulong, nilagyan ko ng gamot ang aking sugat at nagpalit ng damit. Pagkatapos, sa wakas ay umalis ako ng hirap. Pagbalik sa bahay, dumiretso ako sa itaas para mag-impact ng mga gamit ko. Pagkababa ko ng mga gamit ko, kusang loob kong inilagay ang kasunduan sa diborsyo na may pirma na naming dalawa sa mesa. Pagbukas ko ng pintuan para umalis, nakita ko ang taong papasok na sana. Nang makita ako, sumimangot si Trisha at sinabihang, "Saan ka pupunta?" Sinabi ng ate ko na dalhan kita ng gamot. Hindi ko maintindihan kung anong iniisip ng ate ko. Wala siya sa tabi ni Rico, tapos nag-aalala pa siya sa iyo. Pinahihirapan niya pa akong hanapin ka. Hindi ko kailangan. Iwan mo na lang kay Rico, walang emosyon kong sinabi. Pagkatapos, hindi ko pinansin si Trisha at nagbalak na umalis. Sa sandaling ito, nakita ni Trisha ang maleta sa kamay ko. Nagbago ang kanyang ekspresyon at dali-dali niyang hinawakan ang kamay ko. "Anong binabalak mong gawin?" Tiningnan ko siya ng walang anumang emosyon. "Alam mo naman kung anong binabalak kong gawin. Aalis ako. Gusto ng ate mo si Rico, gusto mo rin siyang maging bayaw mo. Ngayon nakusang loob akong nagdidiborsyo at umaalis, dapat matuwa ka." Pagkarinig ng mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Trisha. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Noon pa man, alam ng lahat kung gaano ko kamahal si Trina de Villa. Bakit ako biglang nagdesisyong umalis? Bigla siyang nagising. Nanginginig na sinabi niya, "June, huwag kang magpanggap. Mahal na mahal mo ang ate ko. Noon pa man, makapal na ang mukha mo para pakasalan siya. Bakit ka biglang gustong makipagdiborsyo? Alam ko na. Nagpapanggap ka lang. Sabihin mo na lang, hindi gagana sa ate ko ang trick na ito." Wala pa rin akong emosyon. Kung totoo man yan o hindi, naroon ang kasunduan sa diborsyo sa mesa. Pwede mong tingnan para malaman kung totoo. Trisha, kung hahawakan mo ang kamay ko, ibig sabihin ay ayaw mo akong umalis, hindi ba? Sa parang kinuryanteng pagkilos, agad na binitawan ni Trisha ang aking kamay. Paano mangyayari iyon? Gusto kong umalis ka kaagad. Sa sandaling umalis ka, magpapasabog ako ng paputok. Kung malalaman ng ate ko na kusang loob kang umalis, hindi ko alam kung gaano siya kasaya. Kung hindi ko alam kung bakit parang nawalan siya ng kumpiyansa sa huling pangungusap, hindi ko siya tiningnan at sinabing, "Kung gayon, binabati ko ang lahat na matupad ang mga gusto ninyo." Pagkatapos, lumabas ako ng pintuan. Nang makita niya ang aking likod na walang anumang pag-aatubili, sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Trisha na may isang bagay na wala sa kontrol. Biglang kinabahan ang kanyang puso. Dali-dali niya akong tinawag. "June, saan ka ba talaga pupunta? Hindi ka man lang magpapaalam sa ate ko." Tumigil ako sa paghila ng aking maleta. Lumingon ako at tiningnan si Trisha, pati na rin ang mansyon sa likuran niya. Para magpasalamat, nagpanggap akong mahal ko si Trina de Villa sa loob ng 5 taon at naging walang kahihiyan para pakasalan siya. Para magpasalamat, tinalikuran ko ang aking mga pangarap, ang aking hinaharap at nawala ang aking sarili sa loob ng 5 taon. Sinubukan kong maging isang mabuting asawa, pero hindi ako nakatanggap ng kahit katiting na respeto o paggalang. Napakahirap ng buhay. Tinapos ko na ang eksaktong 5 taon. Sa wakas ay nagawa ko ng magpasalamat. Sa wakas ay sinasalubong ko na ang kalayaan. Umiti ako. Sa unang pagkakataon, umiti ako ng taimtim at masigla. Pupunta ako para mabuhay ng isang buhay na akin lang. Simula ngayon, hindi na ako kabilang sa kahit ano rito. Hindi ko na makikita ang pamilya de Villa, ni si Trina de Villa. Kumaway ako na parabang nakalaya. Pagkatapos, humila ako ng maleta at naglaho sa liwanag ng buwan at sa malawak na gabi. Pagkatapos ng 3 araw, nagkaroon ng oras si Trina de Villa para umuwi at palitan ang kanyang mga damit. Pagpasok niya, tinawag niya ako, pero pagkatawag niya ng ilang beses, nakita lang niya ang ilang katulong na lumabas. "Nasaan si Sir?" Habang nahihiyang inaayos ng katulong ang sapatos niya at iniaabot ang kanyang coat, sumimangot siya. Saglit na nag-alinlangan ang katulong bago sabihin, "Wala po sa bahay si Sir." Pagkasuot ng tsinelas, muli siyang bumulong, wala na naman siya.
Naalala niya ang sitwasyon noong dinala niya si Rico sa ospital dahil sa sunog sa hotpot. Nang umuwi siya, nasasaktang umakyat siya sa bundok para maghanap ng inspirasyon sa pagpipinta ng ilang araw. Sa pagkakataong ito, dinala niya si Rico sa ospital. Bago umalis, mapagbigay niya pang sinabi na pwede siyang magpunta mag-isa sa ospital. Ngayon, muli na naman siyang nagalit at umalis. Ang inis sa puso niya ay dahan-dahang naging hindi maipaliwanag na galit. Pagkaupo ni Trina de Villa sa sofa, nakita niya ang isang stack ng mga dokumento na nakapatong sa mesa. Hindi siya kadalasang tumitingin pero ngayon, na para bang sinasapian, kinuha niya ang stack ng mga dokumento sa mesa. Sa bahagi ng pirma sa ilalim, malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, naging napakalamig ang kanyang mukha. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata, ang natira na lang ay kawalan ng lamig at kadiliman. Hinimas niya ang kanyang pirma, natuklasan na hindi ito isang print o imitasyon, kundi ang tunay niyang pirma. Pero sa kanyang alaala, wala siyang maalala na pumirma siya ng kasunduan sa diborsyo. Bigla, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang morning noong kumain sila ng western style na almusal. May ipinapirma siya sa kanyang kasunduan. Iniabot niya ang mga gamit sa kanyang kamay at ipinunit ang kasunduan. Pinasabog niya ang mga piraso sa paligid. Makikipagdiborsyo ako sa kanya? Ito na ang pinakamalaking biro sa mundong ito. Minahal niya ako ng labis, handa siyang tumalon sa dagat para sa akin. Ilang beses ko siyang iniwan, hindi ko nakitang nagalit siya. Naging abala lang ako sa pag-aalaga kay Rico nitong mga nakaraang araw, medyo nagselos siya. 5 taon na ang nakalipas, okay lang na magselos siya kahit kaunti. Sa oras na iyon, kusang loob na rin siyang babalik. Kung hindi pa siya bumalik, babalik siya, katiyak ni Trina de Villa. Dahil sa mundong ito, bukod sa kanya, walang ibang taong nagmamahal sa kanya, kasing halaga ng buhay nila. Sa mga sumunod na araw, nanahimik na ang mga katulong sa mansyon at hindi na binabanggit ang pangalan ko. Hanggang sa araw na ihatid ni Trina de Villa si Rico mula sa ospital, nakita niya ang bowl ng porridge na walang lasa sa harap niya. Ibinato ni Trisha ang mga chopstick at sumigaw, "Sino ang nagluto ng porridge na ito? Nasaan si June? Utusan mo siyang lutuan kami ng isang bowl." Dali-daling sumagot ang katulong sa tabi niya, "Ma'am, hindi pa bumabalik si Sir nitong mga nakaraang araw." Biglang nanlaki ang mga mata ni Trisha. Akala niya ay nagbibiro lang ako tungkol sa diborsyo noon. Sa kabilang banda, ang pamilya de Villa ay ang nag-iisang pamilyang may kapangyarihan na kaya kong abutin sa buong buhay ko. Sino ang hindi gustong kumapit? Nang maalala ni Trisha ang kasunduan sa diborsyo na nakita niya sa mesa noon, tumingala siya at tiningnan si Trina de Villa sa kanyang harapan. Ayon sa mga katulong, nakita na rin ni Trina de Villa ang kasunduan sa diborsyo noong umuwi siya. Itinapon na lang niya ito sa basurahan at hindi man lang pinansin. Kinagat niya ang kanyang labi at tiningnan si Rico sa tabi niya. Tahimik siyang umiinom ng porridge na para bang hindi niya naririnig ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, naging malapit na ang puso ni Rico sa kanya. At ako, nagdiborsyo at umalis. Kung tutuusin, dapat sana'y masaya ang kanyang ate. Lumingon si Trisha kay Trina de Villa. Sumimangot siya, na para bang hindi nasisiyahan dahil hindi pa rin ako bumabalik. Iniisip siya, muli na namang nadagdagan ng galit sa puso niya. Ano pa bang ipinagkakagulo niya kung nasa? Na nakatira sa orphanage, sa dagundong ng busina ng kotse, lumingon siya at nagmaneho papunta sa orphanage. Sa pagkakita sa babae sa harap niya, sa unang pagkakataon ay malamig siyang hinarap ng punong guro. Sinabihan niya ang ibang guro na ilayo ang mga bata. Pagkatapos ay umupo siya. "Ma'am Trina, maupo ka. Mayroon ka bang problema?" Hindi ginusto ni Trina de Villa ang malamig na ugali ng kabilang partido. "Gusto kong tanungin ang punong guro, alam mo ba kung saan nagpunta si June?" Balak niyang sabihin na ilang araw na siyang wala sa bahay at nagkagulo ang buong bahay. Gayunpaman, nang maalala niya ang pagkakakilanlan ng taong kaharap niya, sa huli ay nilunok niya ang hindi pa nasasabi. Sa mga mata ng punong guro, may bahid ng pangungutya. Pagkatapos ng 5 taong kasal, ganito pa rin ang pagtawag ni Ma'am Trina kay June. Ang puso ng punong guro ay bahagyang nasasaktan, pero ito ay napalitan ng kagalakan. Nagagalak siya dahil nakabayad na si June at nakipagdiborsyo sa kanya.
Kung hindi, hindi siya karapat-dapat na makasama sa buong buhay niya. Hindi man lang tiningnan ng punong guro si Trina de Villa at nagsimulang asikasuhin ang kanyang trabaho. Si June at ikaw ay kasal na sa loob ng 5 taon. Paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Ma'am, pakiusap na umalis na. Pagkatapos niyang umuwi ng walang kahit ano, sinuntok ni Trina de Villa ang manibela. Akala niya ay nagtatampo lang ako nang iwanan ko ang kasunduan sa diborsyo. Ngayon na binawi ko na ang aking numero, wala nang nakakaalam kung saan ako nagpunta. Desidido na siyang aminin na talagang gusto kong makipagdiborsyo sa kanya. Pero sa kanyang puso, hindi pa rin siya nagpapasya. Malinaw na noon pa man ay mahal niya ako, bakit ako biglang nagdesisyong umalis? Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa tabi niya. Pagkasagot niya, tumunog ang mahinang boses ni Ginang Ising. Trina, umuwi ka. May gusto akong sabihin sa iyo. Tiningnan ni Ginang Ising ang taong kaharap niya at bumuntong hininga. Ngayon na nagdiborsyo ka na kay John at diborsyado na si Rico at bumalik na sa bansa, ikaw at si Rico. Dali-daling pinutol ni Trina de Villa ang sinasabi ng kanyang ina. Ma, hindi pa ako pumapayag na makipagdiborsyo kay June. Nagulat si Ginang at nanlaki ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng papel ng sertipiko ng diborsyo mula sa drawer. Pero mayroon na kayong sertipiko ng diborsyo. Hindi sinabi sa iyo ni June? Nang makita niya ang kalituhan sa mga mata ng kanyang anak, lalo pang nagulat si Ginang. Sa una, akala niya ay hindi lang sinabi ni June sa kanyang anak ang kanyang planong mag-aral sa ibang bansa. Hindi niya inasahan na kahit tungkol sa diborsyo ay hindi niya sinabi. Kung gayon, paano nila nilagdaan ang kasunduan sa diborsyo? Tiningnan ni Trina de Villa ang sertipiko ng diborsyo sa kanyang harapan. Naging maputla ang kanyang mukha at ang apoy ng galit ay sumiklab sa kanyang dibdib, kumalat hanggang sa kanyang mga mata. Akala niya ay pumirma lang ako sa kasunduan sa diborsyo. Hindi niya inasahan na kukuha ako ng sertipiko ng diborsyo. Kung naaalala niya ng tama, matapos kumuha ng sertipiko ng diborsyo, kailangan pa nilang maghintay ng 1 buwang panahon ng pagsasaalang-alang na nangangahulugang mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Naghahanda na ako sa pakikipagdiborsyo sa kanya. Nang makita niya ang mapagdudang mga mata ng kanyang ina, sinabi niya ng ilang salita at pagkatapos ay tinanong, bakit mo ako gustong ipakasal kay Rico? Ngumiti si Ginang. Dahil kay Rico kaya naging miserable ang buhay mo noon. Ngayon na nakabalik na si Rico at nagdiborsyo ka na kay June, kaya naisip ko. Noon pa man ay sinasabi ng lahat na hindi tayo bagay. Ngayon na nagdiborsyo na kaming dalawa, muli nilang sinasabi na perpekto tayo para sa isa't isa. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang kumalat sa puso ni Trina de Villa. Pero hindi pa ako pumapayag na makipagdiborsyo kay John. Hindi ko alam kung bakit nang marinig ang tungkol sa diborsyo, bigla siyang kinabahan. Sa loob ng 5 taong kasal, nasanay na siya sa pag-aalaga ko. Kung makipagdiborsyo ako sa kanya, hindi niya maisip kung gaano kalala ang kanyang buhay. Higit pa rito, mahal niya ako ng labis. Ang kanyang diborsyo ay nagpapanggap lang. Tungkol kay Rico, totoo na gusto niya siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang first love na naaalala niya sa loob ng maraming taon. Ngunit kung sasabihin mo sa kanya na talikuran ako, tila hindi niya ito magawa. Nang makita ni Ginang ang pagkapunit sa mga mata ni Trina de Villa, muli siyang kumuha ng stack ng mga dokumento mula sa drawer. Nang makita ni Trina de Villa ang 4 na malalaking karakter na ikasunduan pasasalamat sa dokumento, pati na rin ang aking lagda sa ilalim, agad siyang nanlaki ang mga mata. Ma, anong ibig sabihin nito? Sa wakas, siya ang kanyang sariling anak. Ayaw na sana ni Ginang na magtago pa. Noong taong iyon, nang umalis ng bansa si Rico, napakasakit na ang puso mo, kaya naisip kong maghanap ng isang taong tutulong sa iyo para makalusot. Sa sandaling iyon, dumating si John para magpasalamat. Nang mag-usap kami, mabilis kaming nagkasundo. Hanggat kasama ka ni June sa loob ng 5 taon at tutulungan kang lumayo sa relasyong iyon, ang kanyang pasasalamat ay ituturing natapos. Sa totoo lang, sa loob ng 5 taon, mahusay si June, ngunit palagi niyang ipinapaalala sa kanyang sarili, kaya patuloy niyang tinatawag akong Ginang. Noong una, naisip ko rin kung hindi na babalik si Rico sa buong buhay niya, ituturing ko si June bilang aking tunay na manugang. Hindi ko inasahan na pagkatapos mismo ng 5 taong kasunduan, nagdiborsyo at bumalik na si Rico.
Ikaw naman, para makita si Rico na aksidente sa kotse. Nag-aalala ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, tapos si June na ang kusang lumapit sa akin. Nagmungkahi siyang makipagdiborsyo at umalis. Pagkatapos magsalita ni Ginang, para bang wala nang naririnig si Trina de Villa. Mahigpit niyang hinawakan ang kasunduan sa pagpapasalamat. Patuloy na nanginginig ang kanyang isip. Ano na ba ang narinig niya? Sa loob ng 5 taon, ang lahat ng mabuting ginawa ko sa kanya ay para magpasalamat lang. Kaya hindi niya ako minahal. Kaya nagmadali siyang makipagdiborsyo sa kanya nang bumalik si Rico. Ngunit ang mapagmahal kong mga mata na ibinigay ko sa kanya noon ay hindi naman magagaya. Kung hindi ko siya mahal, paano ako tatalon sa dagat para sa kanya? Paano ko siya tratratuhin ng mabuti sa loob ng 5 taon? Tiningnan niya ang kasunduan sa kanyang harapan na maihalong mga damdamin. Nakasulat sa loob kung ano ang kailangan kong gawin para sa kanya sa loob ng 5 taon. Kung mas marami siyang nabasa, mas lalo namang lumalamig ang kanyang mukha. Mula sa malalaking bagay tulad ng responsibilidad sa kanyang buhay, hanggang sa maliliit na bagay tulad ng pangangalaga sa lahat ng gawaing bahay, ang bawat mabuting ginawa ko para sa kanya ay dahil sa kasunduan. Walang natitirang pribadong damdamin. Ang huling pantasya sa puso ni Trina de Villa ay nabura ng mga siksik na kondisyon sa kasunduan. Ang galit ay parang pagbubukas ng dike, kumalat sa ilalim ng kanyang mga mata at halos gustong lunurin siya. Sa tunog na iyon, ang kasunduan sa kanyang kamay ay naging pulbos. Sa mga mata ni Ginang, ang kanyang anak ay palaging kalmado at kontrolado. Ang tanging pagkakataon na nawalan siya ng kontrol ay nang nagpakasal si Rico. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagalit siya sa ibang tao. Ang mga salitang balak sabihin ni Ginang ay sa huli ay nilunok niya ulit. Huminga ng malalim si Trina de Villa bago subukang kumalma. Pinirmahan ko ang kasunduan na ito sa aking ina, kaya dapat alam mo na kung saan siya pupunta. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang ina, na may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ma, alam mo dapat kung saan pumunta si June, tama? Matagal siyang tiningnan ni Ginang. Dapat alam ko dahil ako ang nag-ayos ng flight ticket niya papuntang ibang bansa. Pero sa sandaling iyon, hiniling ni June sa akin na huwag isuplong ang kanyang lokasyon. Tiningnan niya ang kanyang anak na nag-aalangan. Pasensya ka na. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Mapait na umiti si Ginang. Kahit sabihin ko sa iyo, wala ring silbi. Siguro ay nahulaan na niya ang mangyayari ngayon. Alam niya na kung ako ang kanyang ina, tiyak na sasabihin ko sa iyo, kaya hindi siya pumunta sa bansa kung saan ko siya pinapunta. Agad na nadismaya si Trina de Villa. Hindi niya inasahan na aalis ako ng tuluyan. Tulad ng biglaan kong pagdating sa kanyang mundo dati. Ngunit maliban sa isang katiting na panghihinayang, wala nang ibang emosyon si Ginang. Tanong niya, ikaw ba at si Rico? Bigla, umalingaw ang malakas na tunog ng kampana. Pagkasagot niya, sumagot si Trisha sa nagmamadaling boses. 8. Umun. Siya at mayroon pa ring buhay sa orphanage, sa ilalim ng pagtustos ng pamilya de Villa. Sa ingay ng busina ng kotse, pinatakbo niya ang kotse papunta sa orphanage. Sa unang pagkakataon, ang punong guro ay may malamig na mukha nang makita niya ang babae sa kanyang harapan. Sinabihan niya ang ibang guro na ilayo ang mga bata bago siya umupo sa upuan. Ma'am Trina, maupo ka. Mayroon ka bang problema? Hindi gustong makipag-usap ni Trina de Villa at hinahamon ang malamig na pananalita ng kanyang kausap. Gusto kong tanungin ang punong guro, alam mo ba kung saan pumunta si Jiang Jun? Plano niyang sabihin ang buong bahay ay nagkagulo dahil wala siya sa mga nagdaang araw, pero nang maalala niya ang pagkakakilanlan ng taong kaharap niya, sa wakas ay nilunok niya ang mga salitang hindi pa niya sinasabi. Sa mga mata ng punong guro, sumilay ang paghamak. Pagkatapos ng 5 taong kasal, bakit tinatawag pa rin ni Ma'am Trina si Jiang Jun sa ganitong paraan? Bahagyang nakaramdam ng sakit ng kalooban ang punong guro, pero napalitan iyon ng kagalakan. Nagagalak siya na nagawa na ni Jiang Jun na magbayad at makipaghiwalay sa kanya. Kung hindi siya talaga karapat-dapat na makasama sa buong buhay niya. Hindi man lang tiningnan ng punong guro si Trina de Villa at nagsimulang asikasuhin ang kanyang trabaho. Ikaw at si Jiang Jun ay ikinasal sa loob ng 5 taon, paano kung malalaman kung saan siya pumunta? Ma'am, pakiusap na umalis ka.
Pagka-uwi ng walang kahit ano, sinuntok ni Trina de Villa ang manibela. Akala pa rin niyang nagtatampo lang ako nang iwanan ko ang kasunduan sa diborsyo. Ngayon na winasak ko ang aking numero at walang nakakaalam kung saan ako nagpunta, sa wakas ay kinailangan niyang tanggapin na talagang gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Pero sa kanyang puso, puno pa rin siya ng pag-aalinlangan. Noon pa man ay mahal niya ako, bakit ako biglang nagdesisyong umalis? Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa tabi niya. Nang sagutin niya, mahinang boses ni Ginang Ising ang naririnig. Trina, umuwi ka. May gusto akong sabihin sa iyo. Tiningnan ni Ginang Ising ang taong nasa harap niya at bumuntong hininga. Ngayon na ikaw at si Jiang Jun ay naghiwalay, at si Rico ay naghiwalay at bumalik na sa bansa, ikaw at si Rico. Dali-daling pinutol ni Trina de Villa ang sinasabi ng kanyang ina. Ma, hindi pa ako pumapayag na makipaghiwalay kay Jiang Jun. Nagulat si Ginang at nanlaki ang mga mata. Kumuha siya ng isang papel na nagpapatunay ng diborsyo mula sa drawer. Pero meron na kayong sertipiko ng diborsyo. Hindi ba sinabi sa iyo ni Jiang Jun? Nang makita niya ang pagkalito sa mga mata ng kanyang anak, lalo pang nagulat si Ginang. Sa simula, akala niya na hindi lang sinabi ni Jiang Jun sa kanyang anak ang kanyang plano na mag-aral sa ibang bansa. Hindi niya inasahan na hindi niya sinabi ang tungkol sa diborsyo. Kung gayon, paano nila nilagdaan ang kasunduan sa diborsyo? Tiningnan ni Trina de Villa ang sertipiko ng diborsyo sa kanyang harapan. Naging maputla ang kanyang mukha at lumiyab ang apoy ng galit sa kanyang dibdib, kumalat hanggang sa kanyang mga mata. Akala niya ay pumirma lang ako sa kasunduan sa diborsyo. Hindi niya inaasahan na kukuha pa ako ng sertipiko ng diborsyo. Kung naalala niya ng tama, kailangan ng isa pang buwang pagsasaalang-alang matapos kunin ang sertipiko ng diborsyo, na nangangahulugang mahigit isang buwan na ang nakalipas, naghahanda na ako sa pakikipaghiwalay sa kanya. Nang makita niya ang mapagdudang mga mata ng kanyang ina, sinabi niya ng ilang salita, at pagkatapos ay tinanong, bakit mo ako gustong ipakasal kay Rico? Ngumiti si Ginang. Dahil kay Rico, naging miserable ang iyong buhay noon. Ngayon na bumalik na si Rico at nagdiborsyo ka na kay Jiang Jun, kaya naisip ko. Noon pa man ay sinasabi ng lahat na hindi kami bagay. Ngayon na nagdiborsyo na kaming dalawa, sinasabi na naman nila na perpekto kami para sa isa't isa. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang kumalat sa puso ni Trina de Villa. Pero hindi pa ako pumapayag na makipaghiwalay kay Jiang Jun. Hindi niya alam kung bakit nang marinig ang tungkol sa diborsyo, bigla siyang kinabahan. Sa loob ng 5 taong kasal, nasanay na siya sa pangangalaga ko. Kung makikipaghiwalay ako sa kanya, hindi niya maisip kung gaano kalala ang kanyang buhay. Higit pa rito, mahal niya ako ng labis. Kunwari lang ang aming diborsyo. Tungkol kay Rico, totoo na gusto niya siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang unang pag-ibig na naalala niya sa loob ng maraming taon. Pero kung sasabihin mo sa kanya na talikuran ako, tila hindi niya ito magawa. Nang makita ni Ginang ang pagkakapunit sa mga mata ni Trina de Villa, muli siyang kumuha ng tambak ng mga dokumento mula sa drawer. Nang makita ni Trina de Villa ang 4 na malalaking letra na ikasunduan sa pagpapasalamat sa dokumento, pati na rin ang aking lagda sa ilalim, agad siyang nanlaki ang mga mata. Ma, anong ibig sabihin nito? Sa wakas, siya ang kanyang sariling anak. Sa puntong ito, ayaw nang magtago ni Ginang. Noong taong iyon, nang umalis ng bansa si Rico at magpakasal, naging masama ang iyong pakiramdam. Hindi ko alam ang gagawin, kaya nagpasya akong maghanap ng taong tutulong sa iyo. Sa sandaling iyon, dumating si Jiang Jun para magpasalamat. Nang mag-usap kami, mabilis kaming nagkasundo. Hanggat kasama ka ni Jiang Jun sa loob ng 5 taon at tutulungan kang lumayo sa ugnayang iyon, ang kanyang pasasalamat ay ituturing natapos. Sa totoo lang, sa loob ng 5 taon, mahusay si Jiang Jun, ngunit palagi niyang ipinapaalala sa kanyang sarili, kaya patuloy niya akong tinatawag na Ginang. Noong una, naisip ko rin kung hindi na babalik si Rico sa buong buhay niya, ituturing ko si Jiang Jun bilang aking tunay na manugang. Hindi ko inasahan na pagkatapos mismo ng 5 taong kasunduan, nagdiborsyo at bumalik na si Rico. Dahil sa gusto mong makita si Rico, na aksidente ka sa kotse. Nag-aalala ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, at pagkatapos, si Jiang Jun na ang kusang lumapit sa akin. Iminungkahi niyang makipaghiwalay at umalis.
Pagkatapos magsalita ni Ginang, tila walang nang nakikinig kay Trina de Villa. Mahigpit niyang hinawakan ang kasunduan sa pagpapasalamat. Patuloy na nanginginig ang kanyang isip. Ano ang narinig niya? Sa loob ng 5 taon, ang lahat ng mabuting ginawa ko sa kanya ay dahil sa pagpapasalamat lang. Kaya hindi niya ako mahal. Kaya nagmadali akong makipaghiwalay sa kanya nang bumalik si Rico. Ngunit ang mapagmahal kong mga mata na ibinigay ko sa kanya noon ay hindi kayang gayahin. Kung hindi ko siya mahal, paano ako tatalon sa dagat para sa kanya? Paano ko siya tratratuhin ng mabuti sa loob ng 5 taon? Tiningnan niya ang kasunduan sa kanyang harapan na maihalong mga damdamin. Nakasulat doon kung ano ang kailangan kong gawin para sa kanya sa loob ng 5 taon. Kung mas marami siyang nabasa, mas lalo namang lumalamig ang kanyang mukha. Mula sa malalaking bagay tulad ng responsibilidad sa kanyang buhay, hanggang sa maliliit na bagay tulad ng pangangalaga sa lahat ng gawaing bahay, ang bawat mabuting ginawa ko para sa kanya ay dahil sa kasunduan. Walang natitirang pribadong damdamin. Ang huling pantasya sa puso ni Trina de Villa ay nabura ng mga siksik na kondisyon sa kasunduan. Ang galit ay parang pagbubukas ng dike, kumalat sa ilalim ng kanyang mga mata at halos gustong lunurin siya. Sa tunog na iyon, ang kasunduan sa kanyang kamay ay naging pulbos. Sa mga mata ni Ginang, ang kanyang anak ay palaging kalmado at kontrolado. Ang tanging pagkakataon na nawalan siya ng kontrol ay nang nagpakasal si Rico. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagalit siya sa ibang tao. Ang mga salitang balak sabihin ni Ginang ay sa huli ay nilunok niya ulit. Huminga ng malalim si Trina de Villa bago subukang kumalma. Pinirmahan ko ang kasunduan na ito sa aking ina, kaya dapat alam mo na kung saan siya pupunta. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang ina, na may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ma, alam mo dapat kung saan pupunta si Jayangjun, tama? Matagal siyang tiningnan ni Ginang. Dapat alam ko dahil ako ang nag-ayos ng flight ticket niya papuntang ibang bansa. Pero sa sandaling iyon, hiniling ni Jayangjun sa akin na huwag isuplong ang kanyang lokasyon. Tiningnan niya ang kanyang anak na nag-aalangan. Pasensya ka na. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Mapait na umiti si Ginang. Kahit sabihin ko sa iyo, wala ring silbi. Siguro ay nahulaan na niya ang mangyayari ngayon. Alam niya na kung ako ang kanyang ina, tiyak na sasabihin ko sa iyo, kaya hindi siya pumunta sa bansang inaayos ko para sa kanya. Agad na nadismaya si Trina de Villa. Hindi niya inasahan na aalis ako ng tuluyan. Tulad ng biglaan kong pagdating sa kanyang mundo dati. Ngunit maliban sa katiting na panghihinayang, wala nang ibang emosyon si Ginang. Tanong niya, ikaw at si Rico. Bigla, umalingaw ang malakas na tunog ng kampana. Nang sagutin niya, nagmamadaling nagsalita si Trisha. 8. Nananag. Huminga ng malalim si Inang Doong, nakipag-usap muna sa akin bago niya inilipat ang paksa kay Doong Vuvay at walang patumangga na sinabihan akong bigyan si Doong Vuvay ng isa pang pagkakataon. Sa totoo lang, tama si Lu Vu, ang sakit ni Doong Vuvi ay dahil sa sarili niya at nitong Kantnyen, pero ako na walang kasalanan ay kinailangan pang hilahin siya. Ang pag-aaral ay hindi karapat-dapat, walang kinabukasan, walang kalayaan, at may napakalabong kaisipan na pagbabayad, kaya sinayang ko ang 5 taon. Pagkatapos ay kinailangan kong magpasalamat sa pamilya Doong. Bakit may magandang bagay sa mundo? Sa totoo lang, sa simula ay ayaw ko rin. Kung nakapagtapos ako ng unibersidad at pagkatapos ay nag-aral sa ibang bansa, hanggat ako'y nagbayad ng huli pagkatapos ng 1 o 2 taon, kaya ko pa ring bayaran ang pamilya Doong ng halaga ng pondong ibinigay kasama ang interes. Ito ay dahil labis na mahal ni Inang Doong ang kanyang anak na babae at hindi niya kayang tiisin ang paghihirap ni Doong Vuvay ng kaunti, kaya madali niya akong hinila pababa. Ang buhay ng anak na babae ni Ginang ay hindi maaaring masira dahil sa maliit na bagay na ito. Pero ang buhay ko ay sira na, at walang nagmamalasakit. Tiningnan ni Inang Doong ang gwapong lalaki sa kanyang harapan. Maliban sa kasiyahan sa puso niya, nararamdaman niya rin ang panghihinayang. Natuwa siya dahil hindi masama ang isang lalaking tulad niya na maging manugang ng pamilya Doong. Ngunit nang hihinayang siya, dahil dati, ang buong puso't kaluluwa ni Doong Vuvi ay para lamang kay Tong Kantnyen, kaya pinalampas niya ang isang mahusay na manugang. Ngunit ngayon na nakipag-ugnayan si Doong Vuvi kay Tong Kantnyen, kung maaari akong bumalik at maging manugang niya, hindi na ito masama.
Pagkatapos marinig ang mga salita ni Inang Doong, wala akong sinabi at nilagay lamang ang bank card na naihanda ko sa kanyang harapan sa mesa. Naglalaman ito ng 2 beses na halaga ng perang ibinigay noon ng pamilya Doong sa akin. Kung wala ang gawaing pagbabayad, maaaring 2 taon lang sana ang nahuli ko at naibalik ko na ang pamilya Doong ng pera na may kasamang interes. Paborito ng pamilya Doong na magbigay ng kawanggawa at hindi lang ako ang pinondohan nila. Sa bawat pagkakataon, ang pera ay inilipat lamang sa kanilang bank card ng regular. Sa mga nagdaang taon, hindi naghanap ang pamilya Doong ng anumang taong sinusuportahan nila para hikayatin silang magbayad. Siguro ay masyado akong walang muwang, pero nagkataon lang na kusang loob akong pumunta sa pinto. Ngayon na naiintindihan ko na, wala na akong isip na masyadong mag-isip tungkol dito. Pagkatapos magsalita, hindi ko tiningnan ang reaksyon ni Inang Doong, kinuha ang bank card at umalis. Sa simula ay natigilan si Inang Doong, at isang galit na walang pangalan ang sumabog sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos, nang maalala niya ang 2 pamilya, sina Lu at To, na nakatayo sa likuran ko, kinailangan niyang lunukin ang galit na ito. Pagkalabas ko sa bahay ng pamilya Doong, bigla akong nakasalubong kay Doong Vuvay na nagpapauwi. Jayang Jun, bakit ka nandito? Sa mga salita ng babae, may bahid ng sorpresa at kagalakan. Umiti ako ng bahagya. Gusto ni AC Doong na katulad ako ng nakaraang 7 taon, talikuran ang aking kinabukasan at karera, at patuloy na sayangin ang aking oras sa iyong tabi. Agad na namutla ang mukha ni Doong Vuvay. Bigla niyang naalala ang kasunduan na nakita niya 2 taon na ang nakalipas. Sa 5 taong pagbabayad noon, kailangan kong talikuran ang lahat at buong pusong makasama siya. Hindi naman mababaliw ang isang normal na tao kung sila ay kasama ko ng 1 o 2 taon, higit na kung kailangan kong makasama ng 5 taon. Dagdag pa ang paraan ng pagtrato niya sa akin sa 5 taong iyon, maaaring isipin kung gaano kahirap ang mga araw ko. Ang sakit ay kumalat sa buong katawan niya at hinigpitan niya ang kanyang kamay. Jayang Jun, pasensya ka na, hindi na ako nagkaroon ng pasensya na pakinggan siya. Hindi ko siya nilingon kahit katiting at diretsong naglakad. Siguro ay dahil sa mga sinabi ko na ilang araw na ang nakalipas, hindi na naghanap si Doong Vuvay at napakatahimik ng buhay ko. Hanggang sa araw ng piging sa bahay ni Lu, bilang kapatid ni Lu Vu, naimbitahan din ako. Sa piging, isang nakakairitang boses ang biglang tumunog mula sa likuran. Bakit ka nandito? Lumingon ako at nakita si Doong Fayen na nakatingin sa akin na puno ng pagkamuhi. Pagkatapos ng lahat, anak siya ni Inang Doong at hindi niya kayang hayaang maghirap siya sa Australia, kaya hiniling niya kay Ihi Doong na bawiin siya. Nang makita niya ako, napuno si Doong Fayen ng hinanakit. Dahil sa iyo, nagdiborsyo si ate ko sa huli at ikinulong ako sa Australia, ang aking 2 taon. Sa wakas ay nakabalik ako sa ilalim ng pangangalaga ni Ihi Doong. Ang tumataas na Champag Tower ay nasa likuran. Likas kong gustong umiwas, pero nadulas ako sa hagdan. Jayang Jun. Mabilis akong hinila ni Uyen Hu at hinila ako sa kanyang likuran. Hindi nagawang tumigil ni Doong Fayen at bumangga sa Champag Tower. Sa malakas na sigaw, nahulog si Doong Fayen sa Champag Tower at ang bubog ay kumalat sa lupa. Puno rin siya ng dugo. Fayen! Nang marinig ang ingay, dali-daling tumakbo si Doong Vuvi para alalayan siya. Paghawak pa lamang niya kay Doong Fayen, umiyak na siya. Sinuri ako ng mabuti ni Uyen Hu upang matiyak na okay ako, bago siya lumingon kay Doong Fayen na nakahiga sa lupa. Napakarangal ng pamilya Doong. Bigla na lang kayong umahon at sinaksak si Jayang Jun na ginawa sa aming pamilya Lu. May ginawa ba sa inyo si Jayang Jun namin? Kung naalala ko ng tama, halos 2 taon na ang nakalipas, ikaw, Zehe Doong, at ang iba pa ang nagtulak kay Jayang Jun sa Champag Tower. Sa puntong ito, ang kamay ni Doong Vuvay na nakahawak ay nanigas sa ere. Ang kanyang pananaw ay komplikado. Tumayo ako sa likuran ni Uyen Hu. Nakita ko ang tagpong magulo at ang aking mukha ay puno ng pangungutya. Nakita ni Doong Fayen ang mga mata ng lahat na puno ng sisi at mas lalo siyang namula. Wala siyang pakialam sa iba, itinuro lamang niya ako. Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako ipinadala sa Australia. Sa kanyang pagkakakilanlan ng pamilya, maaari niyang mabuhay ng komportable sa Australia.
Pero hindi, tinapos ni Doong Vuvi ang kanyang credit card at nakadepende na lamang siya sa kaunting alalay ng kanyang ina na kailangan niyang mabuhay ng mahirap. Dahil sa iyo. Noon pa man, kung sino ang mali ay ginaya ko ang galit ko para magalit kayo sa akin. Binigyang pansin ang kanyang galit at mabilis na lumapit para kausapin ako na may mahinahong boses. Tignan na lang natin kung sino ang ginaya ko dahil sinuman sa atin ay nakaramdam ng kalungkutan. Nang marinig ko ang mga salita ng ina ng aking asawa, naalala ko ng lubos ang kaibahan niya at hindi ko lubos matanto ang galit sa aking dibdib na para bang gusto ko siyang dagukan. Tama na. Nagmamadaling lumingon si Doong Vuvi upang humingi ng paumanhin na may nagbabala na boses, huwag ka nang magsalita pa. Tiningnan ni si Doong si Ginang isit na tila ng galing mismo mula sa isipan, at sa kanyang mukha ay makikitang hindi sumasang-ayon na kailangan niyang tratuhin si June ng ganito, at siya ay hindi mapigilang kinakabahan. Ano ba ang kinakapitan ninyo upang maging malambot sa amin at upang hindi sumang-ayon sa mga pangyayari, maganda ka ba? Sa gitna nito, ayaw na ni Tuyen Hu na magpatuloy pa at siya ay naging malap para sagutin at sinabi niya, ano kayo, tumigil na nga. Itinapon ni Tuyen Hu ang kanyang mga braso, kasama na ang hindi pagkakasundo at siya ay sumali na naman. Kung naglalaman ang ugnayang ito ng ilang pag-iintindi, tanging ang pakikipag-usap kay si Doong ay ang tanging pag-iintindi kay si Doong sa mga sandaling ito. Pagkatapos maipagtanggol ang isa, sumulyap si Doong Vuvay sa mga likod na bahagi ni Ginang Isit at Tuyen Hu. Alam niyang napakaliit ng magagawa niya ngayon sa mga ginawa na niya para sa gulo ay humupa na. Na may 2 tao at may 2 sandata, mag-iisip na lang kami sa mga susunod na sandali. Alam mo, magpapasya na ako at sinabi ko ang lahat upang matapos sa mga tao ang mga bagay na ito. Alam ko hindi pa rin natatapos ang lahat ng ito at hindi ko gusto ang pag-aaway na ito na magpatuloy pero sana magawa ninyo rin magpigil, tugon niya. Pagkatapos makipag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay at ang paggalang ni si Doong sa akin ay kinainis ko, sinabi ko sa kanya na kinailangan kong magpaalam sa nag-aalalang kaisipan at ginulo ko siya. Sinabi ko na ito. Pagkatapos maghintay sa labas ng kanyang bahay, may nasaksihan siyang isang kakilakilabot na yugto sa kanyang buhay at sa likod niya. Habang nagkukwentuhan ang aming mga magulang, lumipat ang usapan sa topic ni na Doong Vuvay. Pinapahiwatig niya na dapat kong bigyan si Doong Vuvay ng isa pang pagkakataon. Sa totoo lang, tama si Luvu at dahil kay Doong Vuvi at Tong Kanyen, nakaramdam ako ng sakit. Kinakailangan din ako na maging isang walang kasalanan at tulungan siya. Maliban sa pag-aaral, walang napabuti sa akin maliban sa napakalabong at hindi naaprobahang gawaing panalangin, kung kaya sinayang ko ang 5 taon. Pagkatapos ay kinailangan ko na magpasalamat sa pamilyang Doong. Ano ba ang pinakadakilang nais sa mundo? Sa totoo lang, wala sana akong planong pumunta, kung nakapagtapos ako at naging estudyante, mas maaga, kung kaya'y kaya ko namang bayaran ang kanilang ipinuhunan na pondo na may interes. Pero nabigla ako dahil gusto na sana niya akong alisin mula sa isang party. Kular. Ang gawaing ginagawa ng babae, ang kanyang pamamaraan na sinasabi sa akin na gumawa ng mga bagay. Kung ako ang anak na babae ng aking magulang, hindi sana ako hinayaan na masira ang maliit na bagay na ito sa gawaing ito. Ang mga salita ay dapat kong ilaan upang magtrabaho ng mas mahirap dahil walang nag-iintindi o nag-aalala kung makasisira ito sa aking kasipagan. Sinabi sa aking kanunungan, habang nilalangway ko ang pagnanasa na malaman. Nakatingin ang babae sa akin at napahiya na hindi ako makapaniwala. Magandang magkaroon ng pamilyang gaya nito. Isipin lamang kung anong magandang anak ba kaya kong maging mabuting manugang. Ang maliliit na bagay ay kinakain lamang dahil may gusto akong subukan kung paano maging mabuting anak na babae. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nilapitan ko siya, at nagbigay ako ng kaalaman na makakatulong sa amin sa paggawa. Si Ginang ay nagmumukha na hindi kaunti sa loob at walang anumang kaalaman sa kung ano ang sinasabi ko, inilagay ko ang card sa mesang kanyan na kinalalagyan. Kung wala akong isip, nakatakda na akong gumawa ng paraan sa pananalapi, pagkatapos kong tulungan ang iyong may mga kaalaman at talino at nakasentro sa mundo na dapat kong suportahan. Kahit na gusto sana niyang magbago at gusto niyang maging kasabay sa kaalaman ko, sinabi pa rin niya na mahirap pa ring maging may karapatan at sabihing magagawa rin niya. Nagsisinungaling pa rin ang tao sa kanila,
kaya hindi niya magawang maging masaya sa mga bagay na nangyayari na tila nagbibigay buhay lamang sa kanya. Ang kaalaman ko sa kanya, kahit na hindi ko siya masisisi, may mga pagkakataong hindi na ako nagbibigay ng sapat, habang ako ay nagpapahayag sa akin at lumilingon sa aming pangunawa at sumasang-ayon. Sinabi ng dalawa sa magagaling na tao sa loob ng bahay, at lumabas, bagamat ang nag-aalala ay nangyayari roon. Nang hindi na ako nakipag-usap kay Ginang, nilapitan ko siya. Malaki ang utang na loob ko sa gawaing ito, at nais kong magawa niya ang lahat ng kanyang magagawa. Gusto ko siyang tumawag ng hindi gumagalaw. Salamat at nakakatakot, tugon ni Ginang. Sa simula, nawala si Ginang at nagalit, ngunit pagkatapos naalala niya na sina Ginang at Sito ay nakatayo sa aking likuran at kinailangan lamang niyang magpasya kung ano ang gusto kong bayaran para sa kanilang karapatan. Tumayo ako at sinabi kay si Doong na huwag na siyang mag-alala, pagkatapos tumalikod at nagsimulang maglakad sa hindi malinaw na direksyon. Sa loob ko, marami akong iniisip, gusto kong makapunta at umuwi, gusto ko sanang maglakad sa daan. Tila gusto kong makitang nagkakatotoo ang lahat sa buong buwan na iyon, hinilingan kita. Pagkalabas ko sa bahay, tinanong ko si Doong Vuvay, bakit mo ako pinuntahan? Sa mga salita ng babae ay may kaunting pagkagulat at kagalakan. Umiti ako ng bahagya. Gusto ni si Doong nakatulad ako ng nakaraang 7 taon, talikuran ang aking hinaharap at karera, at patuloy na sayangin ang aking oras sa iyong tabi. Agad na namutla ang mukha ni Doong Vuvay. Bigla niyang naalala ang kasunduan na nakita niya 2 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 5 taong nagdaang paglingkod, kailangan kong talikuran ang lahat at bigyang lakas ang aking sarili at ang buo kong puso. Ang mundo sa kanyang paano ay naakay na maging lubos sa pakikipag-usap at sinasabi ko sa kanya ay isang napakasamang kaibigan. Inilabas ko ang aking galing sa mga tao at ako'y may ginawang napakaraming kamalian dahil sa mga kalungkutan, at ipinagdasal na sana ay magawa kong ilayo ang mundo at isipin ako. Jayang Jun, paumanhin, sa nakita ko, napabuntong hininga siya, at nagsimula na akong maglakad palabas ng kotse. Sa ganitong paraan sana mas nasolusyonan ng isang tao ang pangyayari. Hinahayaan ko siyang marinig ang katotohanan. Nagkaroon ng pangit na pagpapatayo sa kotse at hinayaan si Doong Vuvay na magpatuloy ng ganito. Magpatuloy kang gumawa at hindi na ito lumingon. Gumugol ka ng maraming panahon sa iba't ibang dako. Inisip ko sa sarili ko sa maraming pangit na pagtatrabaho sa mundo. Sa kabilang banda, hinilingan ang kaunting gawaing ginawa ni Doong Fayen. Para maiwasan ang sinuman, nag-alok ako at sa hindi maintindihan na nangyari, ipinakita kong mas kaya kong gumawa pa, nagmula sa likuran. 8. Hinawakan siya ng kamay at umiyak si Tuuyenho. Nang makita niya si Jayang Jun na napaliligiran ng mga tubo at kinakapos ng paghinga, sa pagitan ni Ginang Doong at Tuuyenho, nalaman niyang sinubukan nilang gumawa ng pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagpunta ng maraming beses sa kanila sa ospital. Napakadaling maunawaan na napakatagal ni Jun para magpagaling ng sabay at ipinapahiwatig, at pagkatapos makipag-usap sa ina sa loob ng matagal, tumugon na lamang sa kanyang katahimikan. Nang lumapit ako sa puntong ito, nalaman ko mula sa kung ano ang aking nagawa, at sana ako'y nabago sa puntong iyon. Sa halip na magpabalik-balik ang ugnayan, lalakad lamang ako na mag-isa, kahit na mas mahirap ang buhay. Ngunit habang nangyayari ito, ang kasinungalingan ko'y naglaho, at tumalikod ako at tumulong. Ito ay isang kasinungalingan, at sinubukan ko na itong baguhin, bagamat nais ko na talikuran ka ng tunay mo noon pa man. Sa kabila ng lahat, sinabi niya na dapat kong gawin iyon. Bumati sana ang puso ko sa iyong puso, saad niya. Itong mga linyang binitawan ko sa kanya ay ginamit niya na sa kanya. Tumitig ako sa mukha niya sa loob ng mahabang panahon at ngumiti. Nagulat ako na pagkatapos ng napakaraming taon, ito pala ang pinal na mga salita na gagamitin para ilarawan ang aking sarili. Sa ganitong paraan ko nasuklian ang utang ng aking loob, at ngayon ay dapat na akong lumakad paalis, lumakad sa isang masayang buhay na walang pag-alala. Ang bawat parte ng nakaraan ko ay nagtago sa nagtutumangis na kaluluwa ng aking puso. Sa likuran ko, tinulungan ko na siyang itayo ang kanyang bagong mundong may pinakamahusay sa kanila. Sa bandang malapit, nang matapos na akong tulungan at nakapagpalit na, tila nagpaganda ng husto ang paglalakbay, nagkasundo na siyang sabihin kay General Jun na sana, sa sandaling natapos ang paglalakbay, naisip niya, sana ay magkaroon siya ng kapayapaan.
Ito ay ang aking hiling nang ako'y nakasalalay sa kanila, nalaman niya ang kanilang kapalaran, hindi niya na kailangan makuha ang kanilang kailangan sa akin, at sa tulong ko, nakapagpahinga na ang kanilang kaluluwa sa kalayaan, at nagbalik sa dating kaibahan. Binuksan ko at ginawa ang aking makakaya, at inayos ko ang mga bagay-bagay, lalo na yung mga pinabayaan niya, at tumulong ng lubos. Alam ko, mayroong isang babaeng darating para tumulong. Alam ko yung kaunting bagay na dapat ko sanang itinatangi, kaya't isinuklian ko ang mga regalo. Kung gagawin ko'y iyon na para sa akin, ako'y magpapasalamat. Sa pangyayaring ito, nag-init ang katawan ko, pero hindi kailangan kong mag-alala tungkol sa mga nangyayari sa akin. Tinignan ko ang nagulong katawan ni AC Vu na tinatabunan ang lupa ng walang lakas. Ang mukha na tila sa akin ay mas tumpak ang magagawa kay Ihi doong para sabihin kay Jun, sana ay nakahiga ka sa mundo bago pa maipit, at sana'y mapuno ang bahaging iyon ng kalayaan at kamanghaan hanggat kaya niya. Nang magtagpo kami malapit sa himlayan, sinamahan ni Naginang Isit ang kanyang asawa para sa paglalamay. Sinabi ko sa katotohanan, naglalaman sana ako. Sa madaling sabi, sinamahan ako ng lumingon at matandaan ang aking isipan, at dahil natanggap ko ang kasamahan niya, nangyari sa akin ito. Ito ang tunay niyang gawaing inaasahan niya. Nang ako'y inilibing at nakita ko ang kanyang mukha, inilayo ko na ang aking sarili mula roon. Kung ano ang nangyayari, nagiging malinaw. Pagkatapos kong magbigay ng regalo, at may inisip na dapat ko nang ibigay na dapat kong gawin na mas mabuti, at ibibigay pa rin. Ngunit sinabi ng kaibigan ko na walang bagay na perpekto sa buhay, sa katunayan. Sa huling gabing iyon, sinuportahan si Fit Uyen Hu sa kanyang tabi. Ngayon, tumatanggap pa rin ako na maraming ginawang pagkakamali, at kung hindi ko sana siya pinahintulutang lumuhod at manatili roon, marami pa sana akong makakayang matugunan, pinili kong huminahon at itaboy ang aking mga mata patungo rito. Pagdadasal ko, malalaman kong mailunas ako. Sa isang partikular na tagpuan sa paliparan, magtatagpo si Ihi Vu kay Ihi Wu. Kung ano ang kanyang ipinapakita, hindi nagawa kayo nagpakita. Aawatin ko po. Ito nga. Isang matatag na paghawak sa payong kung nais niya ang isa pang hudyat. Nang lumalakas ang ulan, tinabunan si Ihi Wu ng payong, habang naglalakad sa tabi niya para magbigay ng kaalaman. Napakalapit na sa tagpuan niya. Ang kagalit-galit na boses ng kalye at ang karamihan ay mayroon na dito. Pagkatapos maglakad at dumulas, nakuha ko ang payong at tinangka kong bumalik. Alam niya, binulalas ni Ihi Wu sa kanyang sarili. Malakas na lumahok sa pagtawag ni Jun at pinatigil si Ihi Wu sa kanyang gawa. Pagmamahal na pagpapasalamat para sa taong nakatingin at ginagawa ito sa buhay. Mula sa panahong ito, tumakbo na ako ng matagal. Tinitiyak sa dalawa na hindi ito malimutan. Nang maayos ang kanyang paghahanda, sinakay siya kung ang kailangan niya ay tulungan. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, hindi ko magagawang kumilos sa ganitong gawa. Isinasaayos na lang niya ang kanyang bahay at ang kanyang tahanan. Hindi, tinanggihan ko, sinasabing hindi ako handa. Itinanong ng isang tao sa akin. Maging sila o ano, dapat kong malaman at sundan dahil nagtatrabaho ako bilang isang asawa o ina. Kahit hindi nakikipag-usap sa akin at binubuga ako, may kailangan na akong protektahan.